Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang nag-iisang tagapagmana. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark. Kabanata 2326. Napaawang ang labi ni Vivi at gustong magpatuloy ng malamig na sinabi ni Titus, tama na. Vivi, sa account na ikaw ay apo ni Old Master Ju, hindi ko ipagpatuloy ang bagay na ito sa iyo. Pero hindi mo kayang ipagtanggol ang taong ito. Sa sinabi nito, malamig na tinitigan ni Titus si Philip at sinabing, bibigyan kita ng 1 minuto para pag-isipan ito. Lumuhad ka at tanggapin mo ang parusa ng kapatid ko para sa iyo, para makaalis ka pa rito ng buhay. Kung tatanggi kang sumuko o gustong lumaban, mawawala ka sa mundong ito. Pagkasabi noon ay malamig na tinitigan ng grupo ng mga lalaking naka-combat uniform sa likod ni Titus si Philip. Basta may utos ang amo, papatayin nila itong lalaking nasa harap nila na nang-aapi sa kapatid ng amo. Napangiti si Philip, sinulyapan sina Titus at Heidi, at nagtanong, naiintindihan ko ang pananabik mong protektahan ang iyong kapatid, ngunit siyang Master Denver, bakit mo ibigay ang parusa, hindi ba dapat alamin mo muna kung ano ang tama o mali? Ngumisi si Titus at sinabing, sa aking paningin, walang tama o mali. Sinaktan mo si ate, kaya parusahan ka ng ate ko. Ito ay patas. Patas. Ngumiti si Philip at malamig na sumilip kay Titus at sa mga lalaking nasa likuran niya. Aniya, masyadong mayabang pa ang pamilya Denver. Pagkatapos ng maraming taon, bakit hindi mo pa alam kung paano pigilan ang iyong sarili? Nang marinig ito, sumimangot si Titus at sinabing, wala kang karapatang magsalita tungkol sa pamilya Denver. Sa sinabi nito, sinipan ni Titus ang tuhod ni Philip na may layuning pumatay at bagzo ng hangin. Ang sipa na ito ay napakalakas na ang isang ordinaryong tao ay magdurusa ng sirang tuhod at tuhod. On the spot. Nipatikip ng bibig ang mga nanunood sa eksena at nanlaki ang mga mata. Patay na ang batang iyan. Nakagawa na si Titus ng kanyang hakbang. Mapilayan siya kahit hindi mamatay. Hehe, a brat who is nothing dares to oppose the Denver family. Ang lalim niya talaga. Sa paghusga sa ekspresyon ni Titus, papatayin niya ang lalaking iyon. Gayunpaman, ang sumunod na eksena ay nagpasindek sa lahat. Naputol ang sipa ni Titus. Napaatras lang ng kalahating hakbang si Philip at naiwasan ang sipa ni Titus. Agad na nagdilim ang mukha ni Titus nang may bakas ng pagdududa at pagdududa sa gilid ng kanyang mga mata. Ang taong ito ay may ilang mga kasanayan. Hindi ko inaasahan na mayroon kang ilang mga kasanayan, ngunit sa harap ko, ang lahat ay walang kabuluhan. Imposibleng sigaw ni Titus bago sinuntok ang dibdib ni Philip. Ang karaniwang tao ay mahuhulog sa lupa sa suntok na ito. Ilang sandali pa ay hindi na sila makakabangon. Sa isang mas seryosong sitwasyon, nagdudulot ito ng agarang kamatayan. Gayunpaman, isang mas nakakagulat na eksena ang nangyari muli. Napangiti na lang si Philip na walang pakialam, itinaas ang kamay, at sinunggaban ang suntok ni Titus. Ang kamao at ang palad ay gumawa ng isang langit-ngit na tunog. Mabilis na lumamig ang atmosphere sa main hall. Napabuntong hininga ang lahat. Hindi sila makapaniwala na ang batang ito na nagngangalang Philip Clark ay talagang hamarang ng dalawang magkasunod na galaw kay Titus. Si Lynn, na nakatayo sa karamihan, ay punong-puno din ng pagkabigla sa mga sandaling iyon. Gayunpaman, nang maisip niya ang mga husay ni Philip noong nakaraan, tila may napagtanto siya. Gayunpaman, maya-maya, isang panunuya ang lumitaw sa sulok ng kanyang bibig. Naisip niya sa kanyang sarili. Philip, patay ka. Sino ka ba sa tingin mo ay makikigulo ka sa pamilya Denver? Sa nito, puno ng panginginig ang mga mata ni Titus. Nakakunot ang noo, sumuntok siya at umungal, naghahanap ka ng kamatayan. Kabanata 2327. Sa sandaling sinabi niya iyon, tumama ang suntok ni Titus at napaatras ng kalahating hakbang si Philip. Nanlaki ang mga mata ni Philip habang nakatingin kay Titus na puno ng galit ang mukha. Gumawa siya ng panloob na paghatol. Interesting. Itong Titus Denver talaga ang may lakas ng fourth zone. Hindi nakakagulat na maaari siyang maging isa sa 5 kandidato para sa North Frost Supreme. Gayunpaman, sa harap ni Philip, ang gayong lakas ay laro lamang ng bata. Samantala, mas halata sa mukha ni Titus ang pagkagulat kaysa kay Philip. Gayunpaman, sinubukan niyang i-tone down ito. Ang taong ito ay talagang hindi pinalipad sa ilalim ng aking suntok. Kung ganoon, maaari lamang itong mga hulugan na ang taong ito ay isa ring supernatural na nilalang o pintor na alagad. Ang kanyang lakas ay dapat nasa ikatlong sona at pataas. Hindi ito dapat lumampas sa ika-4 na sona.
Kaya naman, hindi siya masyadong sineseryoso ni Titus. Sa loob ng mga hangganan ng ika-4 na zona, ang kanyang lakas ay karaniwang hindi magagapi. Ito ay dahil ang potensyal na kanyang binuo ay pisikal na sining at pakikipaglaban sa sining. Napakalakas ng kanyang explosive power na parang humanoid Tyrannosaurus. Sa pangkalahatan, ang mga nagsanay sa mga katangian ng enerhiya at mga tuntunin sa material ay mahuhulog ng isang hakbang kapag nakatagpo sila ng isang tulad ni Titus na nagsanay sa pisikal na sining. Marahil ang isang mahabang pag-atake ay maaaring magdulot ng ilang mga problema para kay Titus. Gayunpaman, kung ito ay isang galit sa loob ng 10 metrong radius, ang mga pisikal na kasanayan ay walang kapantay. Ito ay isang kinikilalang pamantayan sa mundo ng mga disipulo. Hehe, anak, hindi ko akalain na may lakas ka pala. Ngunit ang antas na ito ay hindi sapat para sa akin. Payo ko, lumuhad ka at humingi agad ng tawad sa kapatid ko bago pa ako magalit. Kung hindi, hindi ko magagarantiya kung ano ang susunod na mangyayari. Binawi ni Titus ang kanyang kamao, ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng talam. Sabay crane niya sa leeg niya na nag-creaking sound. Sa loob ng main hall, tulala ang lahat. Mukhang magseryoso na si Titus. Ang 12 ng mga sundalong naka-uniforme ng labanan sa likod ni Titus ay agad na nilisan ang eksena. Hindi nagtagal, isang malaking espasyo ang nabakan para kina Tito at Philip. Lahat ay hinabol sa gilid. Inilabas ng maraming tao ang kanilang mga telepono, handang i-record ang eksena. Gayunpaman, ang kanilang mga telepono ay mabilis na kinumpiska ng mga lalaking iyon na nakasuot ng uniforme sa labanan. Kung tutuusin, ang isang karakter na tulad ni Titus Denver ay kailangang itago ang kanyang pagkatao at hindi madaling ma-expose sa mga mata ng mundo. Kung hindi, ito ay makaakit ng mga kaaway. Sa eksena, hinubad ni Titus ang kanyang uniforme ng tigre na stripe. Ang malalawak niyang kalamnan ay tumambad sa paningin ng lahat. Ang matipunong figure at sumasabog na mga kalamnan ay nagpapahiyaw sa maraming babae. Masyadong lalaki. Ito ang uri ng lalaki na karapat-dapat na maging isang lalaki. Maraming batang babae ang nagsimulang tumitig kay Titus nang may maningning na mga mata at nagsaya nang nakataas ang kanilang mga braso. Young Master Titus, go for it. Bumagsak sa bastos na iyon. Go! 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 Young Master Denver. Kahit na maraming lalaki ang nagsimulang magsaya para kay Titus sa sandaling ito. Kung tutuusin, ayaw nilang masaktan ang isang taong may pagkakakilanlan at katayuan ni Titus. Kailan sila dapat magsaya kung hindi ngayon? Tumingin si Philip kay Titus, na nasa tapat, na may kalmadong ekspresyon. Iniwas niya ang kanyang tingin sa karamihan ng mga nagsisigawang nanunood din. Bahagyang ngumiti si Titus habang naglalakad sa arena. Pagkatapos, itap sa sahig gamit ang kanyang mga paa, tumatalon-talon habang nag-pose na may iba't ibang fighting stance. Paikot-ikot ang katawan niya na parang nag-iinit. Para kay Philip, ang mga ito ay nagpapanggap lamang ng mga aksyon. Mula sa pananaw ng isang tagalabas, ang mga aksyon ni Titus ay napakakul at mag-ara. Maraming batang babae ang nawala ng malay sa tanawing iyon. Ikinawit ni Titus ang kanyang mga daliri at sinabi kay Philip, anak, gawin mo lang ang iyong pinakamagandang shot. Hanggat makakaligtas ka sa 3 galaw sa ilalim ng aking mga kamay, hahayaan na kita. Paano naman? Habang sinasabi yon, ngumisi si Titus. 3 galaw. Walang makakaligtas kahit isang galaw. Sa pagbanggit ng 3 galaw, ipinapakita lang niya ang kanyang kagandahang loob. Tulad ng inaasahan kay Young Master Denver. Ang gayong katapangan ay walang kapantay. Anak, ipinapayo ko sa iyo na agad na humingi ng tawad kina Young Master Titus at Miss Heidi. Huwag subukan na maging isang bayani. Walang sino man ang maaaring tumagal ng higit sa 3 galaw sa ilalim ng Young Master Titus. Kung ayaw mong mamatay, lumuhad ka na lang at humingi ng tawad. Hindi nakakahiyang yumoko. Mas mahalaga ang buhay mo. Nang marinig ang mga panghihikayat ng lahat, si Philip ay walang anumang emosyonal na pagbabago. Sa gilid, medyo balisa si Vivi Ju. Kung tutuusin, na-provoke lang ni Philip si Heidi dahil sa kanya. Tumingin siya kay Felipe bago sinabi kay Titus, Tito, maaari mo bang kalimutan ang bagay na ito dahil sa akin? Hihingi ako ng tawad sa kanya sa nangyari kay Heidi. Huwag mo nang isipin yon. Panipi. Narinig ni Heidi na kanina pa nanunuya sa gilid ay tatayo na si Vivi para kay Philip. Agad siyang tumayo at sumigaw, Vivi, huwag kang mataranta. Bakit mo ipinagtatanggol ang isang walang kwentang bastos na tulad niya? Mamaya, makikita mo siyang lumuhad at humingi ng tawad sa akin. Sa oras na iyon, malalaman mo na may mga lalaking hindi mapagkakatiwalaan. Habang sinasabi iyon ay puno ng panunuya si Heidi.
Talagang nakatuwang makita ang kanyang kuya na tumayo para sa kanya. Dapat maghintay lang ang Moldite na iyon para mapatay. Si Lin, na nakatayo sa karamihan, ay pinanood ang eksenang ito ng may panunuya at patuloy na kumukuha ng mga video para kay Liam. Sa sandaling ito, umalis na si Liam sa lugar na ito at tumungo sa hotel kung saan ini-entertain ni Win si Willie Faden. Iyon ang pangunahing pinagtutuunan niya ng pansin. Kabanata 2328. Sa entrance ng Harbor Hotel, kalalabas lang ni Liam sa kanyang portion nang makita niya ang isang grupo ng mga maikling video na ipinadala sa kanya ni Lin. Pagkaklik sa kanila, si Liam naman ay puno ng panunuya. Kahit ang Diyos ay nasa kanyang panig. Masyadong mapagpanggap si Philip. Napakataas ng tingin niya sa kanyang sarili dahil lang sa may pera at lakas siya. Ngayon na siya ay nakabangga sa isang malaking shot tulad ng pamilya Denver, ito ay tulad ng isang itlog na tumama sa isang bato. Siguradong napahamak siya. Pagkatapos sumagot kay Lin, hinailan ni Liam ang suit jacket niya at nagtaas ng kilay. Napatingin siya sa maluwalhating Harbor Hotel na nasa harapan niya. Pagkatapos, naglakad siya papunta sa main entrance ng hotel. Dalawang balbas at matipunong dayuhan ang nagbabantay sa pasukan. Humakbang si Liam na may ngiti sa labi at nagtanong, paano na? Nasa loob na ba lahat? Ang isa sa mga dayuhang may baluktot na ilong ay ngumiti at kumpiyansang sinabi, Young Master Johnston, huwag kang mag-alala. Walang makakatakas kasama namin. Kumakain ang boss namin sa private room sa loob. Tumango si Liam at sinundan ng foreigner sa main hall bago makarating sa isang private room. Hindi kalakihan ang silid, ngunit ang mesa ay puno ng pagkain at alak. Nakasuot ng itim na jacket ang isang mapupunong dayuhan na kalbo ang ulo at balbas. May dala siyang punyal sa kanyang baywang, at sa mga sandaling ito, nauuhaw na siya sa pagkain. Hoy, Young Master Johnston. Sakto lang nakasama mo akong kumain. Simple lang masarap ang pagkain dito, mahal ko ito. Gayunpaman, ang lokal na gin na ito ay hindi sa aking panlasa. Mas gusto ko pa rin ang vodka natin. Napatingin ang dayuhan kay Liam na may ngiti sa labi. Humakbang si Liam at umupo. Tumingin siya sa dayuhan na puno ng pagkain ng bibig at sinabing, Heinz, kumusta ang paghahanda? Itinapon ng dayuhang iyon ang buko ng baboy at pinunasan ang mamantika niyang mga kamay. Bumangon siya, itinuro ang kanyang daliri sa itaas, at nakangiting sinabi, nasa itaas lahat, Young Master Johnston. Hindi mo kailangang mag-alala. Kasama ko dito, walang makakaalis sa hotel na ito. Tumango si Liam bilang kasiyahan, bumangon, at niyakap ang dayuhan. Bumalik sa tabi ni Philip. Sa sandaling ito, pinahahalagahan ni Titus ang kanyang sarili ng to the max. Umikot siya sa paligid ni Philip na may mali sa mga hakbang, walang tigil na panunukso para asarin si Philip. Para siyang pasang naglalaro ng pagkain nito. Ang eksenang ito ay nagpapatawa rin ng malakas sa maraming tao sa bulwagan. Si Philip naman ay walang pakialam na tumingin kay Titus. Pagkatapos, sa gulat ng mga mata ng lahat, binigyan ni Philip si Titus ng thumbs down gesture. Ang taong ito ay talagang hindi natatakot sa kamatayan. Nang makita ito, mabilis na sumuntok si Titus. Ang suntok na iyon ay nagdala ng sigla at bumuo ng 1 pulgadang wind blade. Isang ordinaryong tao sana ang pinalipad ng suntok na ito. Gayunpaman, kumislap ang mga mata ni Philip at bumagal ang paggalaw ni Titus sa kanyang paningin. Masyadong mabagal. Simpleng sabi ni Philip at napaatras ng konti. Sabay suntok sa kilikili ni Titus. Ang suntok niya ay may dalang ihip ng hangin. Bang! Hindi nangyari ang eksenang pinalipad ni Titus si Felipe. Sa halip, napaatras si Titus ng ilang hakbang habang patuloy na niyuyugyog ang kanang braso. Tumingin siya kay Philip na may bakas ng hinala sa kanyang mga mata at sinabing, kawili-wili. Parang hindi ka simpleng tao. Pagkasabi noon ay iniunat ni Titus ang kanyang leeg at umiling saglit. Pagkatapos, tinapakan niya ang sahig gamit ang dalawang paa bago gumawa ng isang roundhouse na sipa na itinutok ng tuloy-tuloy at marahas sa leeg ni Philip. Ang sipa na ito ay naglalaman ng 1,000 libra ng puwersa. Kahit na ang isang elepante ay maaaring mapatay sa pamamagitan ng sipa na ito. Bukod dito, ito ay hindi kapani-paniwalang mabilis. Sa mata ng mga ordinaryong tao, hindi nila makita ang ginawa ni Titus. Pop! Sa hangin, parang sonic boom ang isang pagsabog. Gayunpaman, nakita lamang ng lahat ang malungkot na mukha ni Philip habang hawak niya si Titus. Paagamit ang kaliwang kamay. At saka, ang kaliwang kamay ni Philip ay nagpapalakas pa rin. Dinig na dinig ang tunog ng pagpisil ng leather boots. Ang eksenang ito ay ganap na ipinakita sa harap ng mga mata ng lahat.
Sumimangot si Titus at pinadyak ang kaliwang paa sa sahig para tumalon sa himpapawid, tumalikod siya at sinipa palabas ang dibdib ni Philip gamit ang kabilang binti. Gayunpaman, nangyari ang isang eksena na ikinagulat ng lahat. Bang! Isang pagsabog. Lumipad pa atras si Titus mula sa himpapawid na parabang pinatalbog siya ng napakalaking puwersa. Nahulog siya at bumagsak ng malakas sa isang side pillar. Boom! Bumagsak ang haligi. Agad na nagkalat ang mga tao sa main hall. Nagtakbuhan ang lahat na parang baliw at maririnig ang mga hiyawan. Pagkatapos, sa mga mata ng lahat, nakita ni Philip ang kanyang dibdib. Aniya, sa lakas mo lang yan. Nagtataka pa nga ako kung gaano kakalakas. Kung ganoon, bibigyan kita ng 3 galaw. Kung makakaligtas ka ng 3 galaw sa ilalim ko, hahayaan kitang umalis. Paano naman? Mayabang. Nangingibabaw. Kabanata 2329. Ang mga salita ni Philip ay lubhang nangingibabaw. Paimpel niyang inulit ang mga sinabi ni Titus sa kanya kanina. Sa sandaling ito, nagulat ang lahat ng mga nanunood na nagtatago sa mga sulok ng pangunahing bulwagan. Ang eksena kung saan pinalayas ni Philip si Titus sa isang galaw ay hindi na sila nakabalik sa kanilang katinoan. Ito ay imposible. Paano magiging napakalakas ng isang walang kwentang tauunan? Sa gilid, ang dosenang mga gwardya na naka-uniforming pang-combat na nag-alis sa eksena ay may kakaibang hitsura sa kanilang mga mukha nang makita ang kanilang amo na binugbog ng isang galaw. Mariin nilang pinandilatan si Philip at agad na itinaas ang kanilang mga baril, hinaila ang mga bolts. Biglang naging sobrang tense ang atmosphere. Ang malamig na tingin ni Philip ay dumaan sa silid na kahanga-hanga. Hehe, pinagkukumpara ang firepower. Malamig na sabi ni Philip. Sa oras na ito, tumayo si Titus mula sa sahig at same time na sumigaw, ilagay mo ang iyong mga baril. Siya ang kalaban ko. Gusto ko siyang talunin gamit ang sarili kong mga kamay. Ibinaba ni Titus ang ulo at kinuyam ng mahigpit ang mga kamao. Mabilis na nakausli ang mga kalamnan at ugat sa kanyang katawan na parang humanoid Tyrannosaurus. Sa kanyang isang utos, ang mga gwardya na nakauniforme ng labanan ay mga umatras upang bumuo ng isang bukas na espasyo. Biglang nagtaas ng kilay si Titus, nakitang-kita ang mapula niyang mga mata. Panay ang tingin niya kay Philip. Isang ungol na parang halimaw ang lumabas sa kanyang lalamunan habang sinasabi niya, napakagaling. Ikaw ang unang kalaban na nakatagpo ko, ngunit ikaw din ang huli. Ginalit mo na ako ng todo ngayon. Kung ganoon, dito magtatapos ang buhay mo. Sa sinabi nito, isang hindi nakikitang alon ng malamig na hangarin ang bumangon mula sa katawan ni Titus. Tapos, boom! Isang malakas na pagsabog. Isang itim na anino ang bumungad sa mga mata ng lahat. Pagkatapos, ang paputok na suntok ni Titus ay tumama na sa mukha ni Philip. Ang kamao na ito ay nagdadala ng hangin na nagpapasakit ng mga kalamnan. Gayunpaman, naghagis din ng suntok si Philip. Boom! Nagsalpukan ng mga kamao sa napakalaking impact kaya napaatras si Titus ng ilang hakbang bago niya napigilan ang sarili. Kumunat ang noo ni Titus. Hindi niya inaasahan na ang kanyang full frontal attack ay ikakalat ni Philip ng ganoon kadali. Si Philip ay may lakas ng ika-4 na sona. Bukod dito, ito ay kapantay ni Titus. Gayunpaman, siya ay sinanay sa pisikal na sining at hindi magagapi kumpara sa isang tao sa parehong sona. Kaya, binago ni Titus ang kanyang posture sa pag-atake at sumugod. Isa-isa, nakamamatay na mga galaw ng pagpatay at nakatutok sa mahahalagang bahagi ni Philip. Dahil sa paggamit ng pisikal na sining, nagmumukha lamang itong isang ordinaryong labanan sa mata ng lahat. Gayunpaman, walang nakakaalam na ang bawat suntok at sipa ni Titus ay sapat na upang patayin ang isang ganap na elepante. Bang! Nang ang lahat ay masilaw sa nakamamatay na pag-atake ni Titus, isang figure ang lumipad mula sa field at pinalayas. Boom! Ang figure ay tumama sa isang pader ng napakalakas na ang buong dingding ay nabasag. Pagkatapos, sa ilalim ng hindi makapaniwalang tingin ng lahat, nakita na nila ang naiwan na nakatayo sa bukid ay si Felipe. Hindi man lang siya nakakalayo ng 2 hakbang sa dati niyang pwesto. Napabuntong hininga ang lahat. Malakas. Masyado lang siyang makapangyarihan. Si Titus Denver ay isa sa mga susunod na kandidato sa North Frost Supreme, ngunit sa harap ni Philip, hindi siya makalaban. Isang basyang lang ang matatanggap niya. Lahat ay nakaramdam ng panginginig hanggang sa kanilang leeg. Kanina lang kasi nilalay nilang lahat si Philip. Kabanata 2330. Sinalubong ng malamig na tingin ni Philip ang karamihan, at lahat ay umiwas ng tingin sa takot na mapansin. Tulala rin na tinitigan ni Heidi si Titus na bumagsak sa sahig at hindi na makabangon. Nanghina ang kanyang mga binti sa gulat. Pati ang kuya niya ay natalo.
Ano ang dapat niyang gawin ngayon? Pumunta ka. Ibaba mo siya para sa akin. How dare this villain beat the future supreme till he is so seriously injured? Agad na sigaw ni Heidi na puno ng gulat at galit ang mukha. Kaagad, mahigit 100 gwardya na nakasuot ng uniforming pang-combat ang nagtaas ng kanilang mga baril at muling tinutukan si Philip. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang malamig na boses ang nagmula sa pintuan. Kabalbalan. Sino ang nangahas na gawin ito sa aking marangal na panauhin? Sinundan ng lahat ang boses sa direksyon ng pinto at nakita ang isang babaeng nakasuot ng mahabang itim na backless na damit na eleganteng pumasok. Ang lamig ng mukha niya. Napaka-impose ng babaeng ito. Kasunod niya ang 4 na bodyguards na naka-white suit. Nakasuot silang lahat ng sunglasses at may itim na tato ng bungo sa leeg. Pumasok siya at sinulyapan ng mga tao bago ang malamig na tingin niya kay Heidi, pati na rin ang mga gwardya na naka-uniforming pang-combat na nakataas ang kanilang mga baril. Anong ginagawa mo, nagdudulot ng ganitong eksena sa party ko? Heidi Denver, masyado na ba akong naging mabait sa iyo? Malamig na saway ni Yana Yang. Nang makita ni Heidi si Yana na naglalakad palabas, bumili ng tibok ng kanyang puso. Gayunpaman, ayaw niyang umatras at mabilis na sumagot, Boss Yang, bagamat nag-host ka ng auction na ito, ang walang ingat na lalaking ito ay naglakas loob na saktan ako sa harap ng napakaraming tao. Sinaktan niya rin ang panganay kong kapatid. Dapat turuan ko siya ng magandang leksyon. Kung hindi, iisipin ng lahat ang pamilya Denver ng Golden City ay isang pushover. Smack! Sinampal ni Yana si Heidi sa mukha at sinabing, sa tingin mo ba ang isang tulad mo ay karapat-dapat na sigawan siya? Naglakas loob ka pa bang turuan siya ng leksyon? Alam mo ba kung sino siya? Natigilan si Heidi sa sampal na ito. Gulat at galit niyang tinitigan si Yana. Galit niyang sinabi, Yana Yang, kahit na ikaw ang babaeng may asul na mata sa tabi ng Alliance Master, wala kang karapatang kumilos sa akin. Ako ang binibini ng Denver family ng Golden City. Ang katayuan ko ay mas marangal kaysa sa iyo. At saka, sino kaya siya? Isa lang siyang bastard na kayang lumaban. Haha, ngumuso si Yana at sinabing, napakalakas talaga ng pamilya Denver ng Golden City. Kung nagagalit ka, maaari kang bumalik at sabihin ito sa iyong ama. Tanungin mo siya kung may pangahas siyang gawin sa akin. Tsaka kung bakla siya, hindi man lang langgam ang pamilya Denver mo. Pagkasabi noon ay kinawayan ni Yana ang kanyang kamay, tumalikod, at mabilis na humakbang. Lumapit siya kay Philip, mukhang yumuko, at magalang na sinabi, Mr. Clark, pasensya na. Ang hindi magandang pagkakaayos ko ang naging dahilan ng hindi pagkakaunawaan. Walang pakialam na sinulyapan ni Philip si Yana at sinabing, Boss Yang, siguraduhin mong hindi na ito mauulit. Mabilis na tumango si Yana. Lumingon siya, sinulyapan si Titus na nakahiga sa sahig, at sinabi sa bodyguard sa likod niya. Pabulaikin siya at sabihin sa pamilya Denver ng Golden City na huwag maghanap ng gulo kay Mr. Clark. Kung hindi, kailangan nilang pasanin ang mga kahihinatnan. Sa sinabi nito, kinaladkad ng 2 bodyguard na naka-white suit si Titus pataas mula sa sahig at inilabas siya. Galit na tinapakan ni Heidi ang kanyang mga paa, tumalikod, at tumakbo palabas. Kailangan niyang maghiganti para dito. Dapat niyang sabihin kaagad sa kanyang ama. Dito, gulat na gulat pa rin ang mga tao. Siya ang host ng anti-gong auction ngayong gabi. Siya daw ang babaeng may asul na mata sa tabi ng Alliance Master. Sa sandaling ito, talagang magalang ang pakikitungo niya sa binata. Baliw. Natigilan din si Lynn at mabilis na nagpadala ng mensahe kay Liam. Mr. Clark, sumama ka sa akin sa inner hall. Nag-inviting gesture si Yana. Kabanata 2331. Tumango si Philip at sinundan si Yana sa inner hall. Pagkatapos niyang umalis, ang pangunahing bulwagan ay sumabog sa mga talakayan. Banal na tae. Sino ba ang batang iyon? Maging ang babaeng may asul na mata sa tabi ng Alliance Master ay kailangang tretuhin siya ng may ganoong paggalang. Ang bawat isa ay gumawa ng maling paghatol. Si Vivi Ju, na kabilang sa karamihan, ay naging tuon din ng atensyon ng lahat. Maraming mga anak ng mayayamang pamilya ang nagtipon sa paligid na gustong magtanong tungkol sa pagkakakilanlan ni Philip. Ngumiti lang si Vivi, maikling salita, at umalis. Ang galing talaga ng mga taong ito sa pag-amoy ng dugo. Bumalik kay Philip. Sinundan niya si Yana sa inner hall at umupo sa isang private room. Young Master Clark, humihingi ulit ako ng paumanhin sa nangyari. Tumayo si Yana sa harap ni Philip, yumuko ng 90 degrees, at humingi ng tawad. Napatingin si Philip sa mature na babae sa harapan niya at natatawang sinabi, Boss Yang, alam ko na kung sino ka. Hindi mo kailangang ilagay ang palabas na ito sa harap ko.
Ang layunin ko dito ay ang pahiwatig sa multi-do herb. Hindi na ako magtatanong ng kung ano-ano. Bahagyang kumunat ang mahubog na kilay ni Yana. Hindi siya nagpakita ng kahit katiting na galit sa mga sinabi ni Philip ngunit ngumiti at sinabing, "Young Master Clark, mangyaring maghintay ng ilang sandali. Sa palagay ko ay hindi ka magiging interesado sa auction sa labas ngayon kaya mangyaring magpahinga muna dito. Kapag oras na para sa multi-do herb, ipapaalam ko sa iyo." Tumango si Philip at hindi na nagsalita. Umupo siya sa sofa, nilabas niya ang phone niya, at nagpadala ng text message kay Winnie, "What are you doing?" Ang bait din ni Yana ay lumabas ng private room. Naghahaponan si Win kasama si Willie Fadden sa isang marangyang pribadong silid ng Harbor Hotel. Sa hapagkainan, si Willie Fadden, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may mataba ang ulo at malaki ang tenga, ay nakangiting nagmumungkahi. Ang akala niya ay sapat na ang Beacon Group na makita dahil may kagandahan sila tulad ni Mindy Scott, ngunit hindi niya inaasahan na mas lalo pang gumanda at kaakit-akit ang chairwoman ng Beacon Group. Bukod dito, sa pagtatanong, siya ay isang batang may asawa rin. Ito ay eksaktong naaayon sa panlasa ni Willie. Pinakamagaling daw ang mga may karanasan. Umupo si Willie sa main seat habang ang kanyang mga mata ay patuloy na nililibot ang katawan ni Win at Mindy. Ano man ang mangyari, dapat niyang ipasok ang dalawang maliliit na dilag sa kanyang silid ngayong gabi. "Madam Johnston, masakit sa akin na sabihin ito, ngunit ang iyong mga tuntunin ay hindi masyadong maganda. Dapat alam mo na ang kumpanya ko ay isang kilalang negosyo sa bansa. Sa buong timog ng Penhart, nasa aking mga kamay ang 70% ng mga channel ng negosyo. Bukod dito, nakipagtulungan ako sa kanilang mga dayuhang nakalistang kumpanya. Kung gusto ng Beacon Group na pumasok sa foreign market, hindi nila magagawa kung wala akong tulong." Masyadong nainom si Willie at namumula ang mukha. Puno ito ng mga ngiti sa pagsasabwatan. Umupo si Win sa tapat niya at nakangiting sabi, "Mr. Fadden, naiintindihan ko lahat ng sinabi mo. Kung hindi, hindi ko iisipin na magtrabaho sa iyong kumpanya. Kaya lang, ang distribusyon ng tubo sa mga termino ng kontrata, 60:40, ay limitasyon na natin. Iyon ay dahil sa pananaliksik at pagpapaunlad ng gamot na ito ay ang aming mga pagsisikap. Tulad ng alam mo, ang anumang gamot sa merkado ay nangyayari ng pangmatagalang pananaliksik at malaking pamumuhunan. Ang 60:40 ay talagang ang pinakamagandang pamamahagi ng kita na maiaalok namin. 60:40 ang bottom line ni Win. Isa na itong konsesyon na ginawa pagkatapos na baguhin ang kontrata ng isang beses. Gayunpaman, sinubukan ni Willie na makuha ang bahagi ng leon sa pamamagitan ng pagmumungkahi ng 40:60 na palabas ng kita. Ito ang ikinainis ni Mindy at nakikita sa kasalukuyang mga pangyayari kung saan sinamahan siya ni Win na makipagkita kay Willie. Kabanata 2332. "Madam Johnston, ang aking alok ay nakatayo pa rin sa 6 na po sa akin at 4 na po sa iyo. Ito rin ang bottom line ko. Kung hindi tayo maaaring sumang-ayon dito, hindi na natin kailangang pag-usapan pa ang pakikipagtulungan. Pagkatapos ng lahat, naghihintay ang Martin Pharmaceutical na makipagtulungan sa amin, bakit hindi mo pag-isipang mabuti?" Isang malafox na ngiti ang sumilay sa gilid ng bibig ni Willie habang pinupulot ang baso ng red wine sa mesa. Bahagya niya itong hinigit sa kamay at humigop. Nagsalubong ang magagandang kilay ni Win. Sa sandaling ito, nakatanggap siya ng isang text message. Ito ay mula kay Philip. Kinuha ang pagkakataong ito, tumayo si Win at sinabing, "Mr. Fadden, excuse me. Kailangan kong bumalik ng tawag." Ngumiti si Willie at sinabing, "Pakiusap, sige." Pagkasabi noon ay bumaling kay Mindy ang kanyang malalaswang mata. Gustong lumabas din ni Mindy, ngunit kung gagawin niya, hindi ito magiging respeto kay Willie. Kaya naman, tiniis niya ang mapanlinlang na mga mata ni Willie at nanatiling nakaupo. Lumabas si Win sa private room at nakita niya ang 3 foreigner na nakatayo sa koridor. Mukhang nakatingin sila sa kwarto nila. Gayunpaman, hindi niya masyadong iniisip ang tungkol dito. Dinial niya ang telepono ni Philip, pumunta sa gilid, at nagtanong, "Ano na?" Medyo natuwa si Philip nang biglang makatanggap ng tawag mula kay Win. Mabilis niyang tanong, "Gusto ko lang malaman kung ano ang ginagawa mo." "Miss na kita." Sinasabing ang matamis na usapan ay makapagpapasaya sa isang babae at makapagpapagaan ng tensyon. Bahagyang umawang ang mga kilay ni Win. Malamig ang pakikitungo niya kay Philip nitong mga araw na ito. Pagkatapos ng lahat, kailangan niyang ayusin ang kanilang mga bagay at gumawa ng ilang mga desisyon sa kanyang sarili. "May business meeting ako. Kung wala na, I'll hang up," mahinang sabi ni Win, pero medyo naantig ang puso niya. Kinuha ni Philip at mabilis na tinanong, "Anong negosyo?"
May kahirapan ba? Hindi ka masyadong maganda nitong mga araw na ito. Kailangan mo ba ng tulong ko? Sabi ni Win, hindi, kakayanin ko. Pagkasabi nito ay pinatay na ni Win ang tawag. She crossed her arms at sumimangot. Sa totoo lang, alam niya na hanggat kumilos si Philip, walang malulutas. Higit pa rito, batay sa init ng ulo ni Philip at sa yaman ng pamilyang Clark, hindi magiging problema na makuha ang kumpanya ni Faden at hayaan ang Beacon Group na umunlad sa buong mundo upang maging isa sa mga nangungunang nakalistang kumpanya sa mundo. Gayunpaman, ayaw ni Win na gawin iyon. Nais niyang umasa sa kanyang sarili at patunayan ang kanyang sarili. Noong nakaraan, si Philip ay isang mahirap na bata na walang-wala. Ngayon, siya ang padre de pamilya ng isang mayamang pamilya. Pakiramdam niya ay napakalaki ng pagitan nila ni Philip. Bagamat hawak niya ang titulo ng batang madam ng pamilya Clark, ito ay ibinigay ng iba at hindi niya kinita. Matapos mag-isip, tumalikod si Win at naglakad na naka-high heels papunta sa private room. Nang madaanan niya ang pintuan ng pribadong silid, sa wakas ay napansin ni Win ang ilang dayuhang lalaki na naninigarilyo at nag-uusap sa koridor. Sumipol pa sila kay Win. Kumunat ang noo ni Win pero hindi ito sineryoso. Itinulak niya ang pinto ng private room at muling pumasok. Mr. Faden, pasensya na kung pinaghintay kita. Ngumiti si Win at umupo ulit. Umupo sa tapat niya, tiningnan ni Willie ang magandang figure ni Win at nakangiting sinabi, okay lang. Iniisip ko lang kung pinag-isipan mong mabuti ang bagay na ito. Napangiti si Win at sinabing, Mr. Faden, ang paggamit nito ay nagsasangkot ng mga interes ng lahat ng mga shareholder ng kumpanya, kaya kailangan kong bumalik at magsagawa ng isang pagpupulong upang pag-usapan sa kanila. Tumango si Willie at ngumiti. Bumangon siya, pumunta sa gilid ni Win, at ipinatong ang mga malalaswang kamay niya sa balikat ni Win. Lumapit siya sa tenga ni Win at sinabing, Madam Johnston, hindi na kailangang dumaan sa napakaraming problema. Hanggat mapasaya mo ako ng katulong mo ngayong gabi, 6 na po sa iyo at 4 na po sa akin ay isang pirasong cake lang. Hindi naman big deal kung maliit ang kita ko. Paano naman? Kabanata 2333. Medyo hindi komportable si Win at bumangon. Lumayo siya sa mga malalaswang kamay ni Willie. Itinaas niya ang kanyang baso at nakangiting sinabi, Mr. Faden, hayaan mo akong mag-propose ng toast sa iyo. Tungkol sa kooperasyon, kailangan kong bumalik at pag-usapan ito. Kumunat ang noo ni Willie at hindi tinanggap ang baso sa kamay ni Win pero malamig na sinabi, ano? Mababa ba ang tingin mo sa akin? Kinokontrol ng aking kumpanya ang 70% ng merkado sa timog ng Penhart. Kahit na ang mga dayuhang kumpanya ng parmasyutiko, parehong import at export, ay kailangang dumaan sa akin. Madam Johnston, sana huwag mong tanggihan ang pagtulong. Sinusubukan kong payuhan ka ng may mabuting hangarin. Sa sinabi nito, napabuntong hininga si Willie at bumalik sa kanyang upuan na may maliit na ekspresyon sa kanyang mukha. Napatingin si Win kay Willie at nakangiting sinabi, Mr. Faden, huwag kang magagalit. Alam ko ang laki at lakas ng iyong kumpanya, ngunit ang isyo na ito ay nagsasangkot ng pamamahagi ng kita sa kontrata. Kailangan ko talagang bumalik at pag-usapan ito sa iba. Hihihi. Kumunat ang noo ni Willie at natatawang sinabing, Madam Johnston, hindi mo naman first time lumabas na makipag-negotiate, diba? Marami akong narinig tungkol sa iyo noong pananatili ko kamakailan sa Riverdale. Ngayong naging chairwoman ka na ng board, hindi mo ba naiintindihan ang mga patakaran ng mundo ng negosyo? Tsaka bakit ka nagmamalinis sa harap ko? Nabalitaan ko na nakuha mo ang lahat ng dati mong kooperasyon at maging iyong posisyon bilang chairwoman sa pagtulog sa iba. Habang nagsasalita, mariing tinapik ni Willie ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng tabletop. Hindi na ito pinakinggan ni Mindy. Tumayo siya, tinuro si Willie, at sumigaw, Willie Faden, stop your bullshit. Hindi kasing dumi si Madam Johnston gaya ng sinasabi mo. Nakuha niya ang posisyon ng chairwoman sa pamamagitan ng sarili niyang pagsisikap. Ang mga chismis sa labas ay puro kalokohan. Kalokohan. Sarcastic na natawa si Willie at sinabing, hindi ko alam kung kalokohan ba sila o hindi, pero ngayong gabi, mas mabuting huwag na kayong umalis. Ang kanyang kahulugan ay napakalinaw. Ibinuhos ni Willie ang lahat ng pagkukunwari. Kailangan niyang makasama sina Win at Mindy ngayong gabi. Ikaw matandang pervert. Galit na tinuro ni Mindy si Willie at nagmura. Si Willie ay mukhang walang pakialam at nagtanong, how about it, Madam Johnston? Naisip mo na ba ito? Basta't sasamahan mo ako ngayong gabi, magiging 60-40, 6 na po sa iyo, at 4 na po sa akin. Bukod dito, maaari ko ring ipakilala ang iyong kumpanya sa ibang bansa. Natitiyak kong hindi mo tatanggihan ang gayong mapagbigay na mga kondisyon.
Swoosh! Dahil dito, dinampot ni Win ang baso ng red wine sa mesa at sinaboy ang laman sa buong mukha ni Willie. Boom! Ang baso ng alak ay nabasag ng husto sa mesa. Ikaw! Sumabog si Willie. Kinuha ni Win ang kanyang handbag at sinabing, hindi ko na kailangang isipin iyon. Salamat sa iyong kabaitan. Magkikita tayong muli. Tara na. Pagkasabi nun ay tumalikod na si Win at papalabas na sana ng private room kasama si Mindy. Gayunpaman, nang malapit nang umalis ang dalawa. Bang! Itinulak ang pinto ng private room mula sa labas. Sabay-sabay, 5 o 6 na matipunong dayuhang lalaki ang pumasok. Ang ilan ay may balbas habang ang iba ay may mga tato sa kanilang hubad na ulo. Lahat sila ay nakasuot ng leather jacket o vest. Ang grupong ito ng mga tao ay hindi pangkaraniwang matipuno, bawat isa ay mga 1.8 o 1.9 metro ang taas. Sa pagpapakita pa lang nila, ngumiti ang matipunong banyagang nangunguna sa takot na sina Win at Mindy. Tanong niya, hehe, mga binibini, saan kayo pupunta? Nang makita ito, medyo natakot si Win. Lumingon siya kay Willie at sumigaw, ano ang gusto mo? Natigilan at natakot din si Willie sa eksenang nasa harapan niya. Desperado siyang umiling at sinabing, paano ko malalaman? Hindi mo ba sila kilala? Kabanata 2334. Nang marinig iyon, parang may narealize si Win. Lumingon siya para tingnan ang mabangis na mga dayuhang lalaking ito, pilit na ngumiti, at sinabing, maling private room ba ang nakuha mo? Walang pagkakamali. Ayos ka lang, mahal kong pinsan. Sa oras na ito, isang malamig na boses ng lalaki ang nagmula sa direksyon ng pinto. Si Liam Johnston, na nakasuot ng suit at leather na sapatos, ay pumasok na may malamig na mukha at nginisyan. Nasa bulsa ng pantalon niya ang mga kamay niya. Liam! Kumunat ang noo ni Win at sinabing, anong gusto mo? Ngumiti si Liam at hindi pinansin si Win. Nilinggan niya si Willie na nakaupo sa main seat at nakayukong sinabi, Mr. Fadan, bakit hindi ka lumipat sa private room ko? Si Willie ay hindi isang taong hindi maintindihan ang sitwasyon. Kumunat ang noo niya, ibinaba ang wine glass, tumayo, at lumabas ng private room. Pagkaalis ni Willie ay bumaling si Liam kay Win na may banayad ng ngiti. Umupo siya sa isang upuan at sinabing, Win, nandito ako ngayon para lang sa isang layunin. Gusto ng Martin Group na sumanib sa Beacon Group at gawing subsidiary namin ang Beacon Group. Inihanda ko na ang kontrata. Basta't pinirmahan mo ito, makakaalis ka ng ligtas. Pagkasabi nun, nag-snap fingers si Liam. Isang malaking foreigner ang naglabas ng contract agreement at ibinigay kay Win. Kinuha ni Win ang dokumento, galit na inihagis ito sa mesa, at sumigaw, Liam Johnston, napakalayo mo na. Sa tingin mo, pagbibigyan kita kung gagawin mo ito. Ngumiti si Liam, pinaglaruan ng kutsilyo at tinidor sa mesa gamit ang kanyang mga daliri saglit, at sinabing, Win, huwag kang masyadong magalit. Ang bagay na ito ay talagang mabuti din para sa iyo. Bibigyan ka namin ng bahagi ng mga pagbabahagi. Sa hinaharap, kailangan mong malaman ang iyong mga anak at alagaan ang iyong pamilya. Ang lugar ng babae ay sa bahay. Ipaubaya na lang sa amin ang kumpanya. Ginawa ko na ang math para sa iyo. Sa ganitong paraan, magkakaroon ka ng 50 milyong dolyar mula sa mga dividendo bawat taon na napakahusay. Magkakaroon ka rin ng mas kaunting mga nakakainis na problemang hahaharapin. Kunin na lang halimbawa si Willie Fadan. Bilang isang babae, paano mo hahaharapin ang gayong matandang Zorro? Kung pipilitin kang humiga sa kama, hindi ito makakabuti para sa iyo o kay Philip. Pagkatapos sabihin iyon, iminuwestro ni Liam ang matipunong dayuhang lalaki doon at sinabing, hayaan siyang pirmahan ito. Tumango ang matipunong lalaki, kumuha ng panulat, at lumapit kay Win. Itinulak niya ang panulat sa kamay nito at malamig na sinabi, pirmahan mo, kung hindi, agad naming kikidnapan ang 2 anak mo at ibebenta sa ibang bansa. Natarante si Win at hinawakan ang panulat sa kamay niya. Nasa dilema siya. Clatter. Itinapon niya ang panulat, malamig na tinitigan si Liam, at sinabing, huwag mo nang isipin iyon. Kung maglakas loob kang gumawa ng anuman kina Mila at Nelson, hindi ka bibitawan ni Philip. Smack! Tumayo si Liam, sinampal si Win sa mukha, at sumigaw, Win, hindi mo talaga alam kung ano ang makakabuti para sa iyo. Umaasa ka ba kay Philip na ililigtas ka? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang aking mga tao ay nakabantay sa ibaba. Kahit sumibol ng pakpak si Philip at maging Superman, hindi siya makakarating dito. Ang mundong ito ay hindi tulad ng iniisip mo. Samantala, pagkaupo ng ilang sandali, bumalik si Yana sa silid at nakayukong sinabi, Young Master Clark, nagsimula na ang auction para sa claw sa multi-do herb. Sumama ka sa akin.
Tumango si Philip at bumangon. Gayunpaman, sinabi ni Yana, "Young Master Clark, dahil sa mga espesyal na dahilan, mangyaring iwanan ang iyong telepono dito. May mag-aalaga." Saglit na nag-isip si Philip at inilagay ang kanyang phone sa bag na dinala ng babaeng attendant sa gilid. Tapos, tumalikod siya at sinundan si Yana palabas. Sa oras na ito, lumiwanag ang screen sa telepono ni Philip. Isang text message iyon na nagsasabing, "Phil, iligtas mo ang mga bata." Kabanata 2335. Sinundan ni Philip si Yana at nakarating sa isang partikular na lugar sa inner hall. Isa itong malaki at marangyang pribadong silid na may kakaunting tao. Tumingin si Philip sa paligid at nakita ang apat na lalaki na may iba pang ekspresyon. Nasa 50s na silang lahat. Inakay ni Yana si Philip sa kwarto at agad niyang nakuha ang atensyon ng mga tao. Tiningnan nila si Philip ng masama habang umiwas ng tingin, hindi na pinansin. Nakangiting humakbang si Yana, inakay si Philip sa upuan, at ipinakilala, "Everyone, this is Mr. Clark. Nandito rin siya para lumahok sa auction na ito para sa close sa multi-do herb." Sa sandaling matapos magsalita si Yana, isang masamang tingin ang bumungad sa mukha ng isang pandak at matabang matandang lalaki na nakahalukip-kip ang mga braso sa dibdib. Tumingin siya sa malayo at malamig na sinabi, "Boss Young, hindi mga ordinaryong tao ang mga nakaupo dito. Huwag magdala ng sinumang Tom, Dick, at Harry." Mukhang hindi pamilyar ang batang ito. Pagkatapos, sumang-ayon ang isa pang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may krukot at angular na mukha na may kislap na lungkot sa kanyang mga mata. Tama si Master Lo. Ang mga taong nakaupo sa silid na ito ay ang mga pinuno ng mga nakatagong pamilya ng mga alagad sa pinto. Natatakot ako na hindi maganda para sa isang batang may hindi pamilyar na mukha na narito para sa aming susunod na kaganapan. Boss Young, mas mabuting paalisan na ang binatang ito. Kahit na kaibigan mo siya, hindi siya dapat magpakita sa ganoong okasyon. Sa isang tabi, isang marangal na nasa katanghaliang gulang na lalaki ang pumikit sa kanyang mga mata na may bahid ng lamig. Sa kwarto, siya ang may pinakamataas na katayuan. Sa sandaling sinabi niya iyon, ang iba pang tatlong nasa katanghaliang gulang na mga lalaki ay nagpakita ng lamig sa gilid ng kanilang mga mata. Ngumiti si Yana at mukhang yumuko sa kanila sabay sabing, "Mga Ginoo, itong si Mr. Clark ay kaibigan ko na nandito rin para sumali sa auction para sa close sa multi-do herb. Sana ay matanggap mo ito sa aking account." Sa ilang hikbi, hindi na nagsalita ang apat na nasa katanghaliang gulang na lalaki at umupo na lang sa parehong posisyon na walang pakialam sa mukha. Nagkwentuhan sila, hindi pinapansin si Philip na nakaupo sa isang sulok. Nang makita ang eksenang ito, ngumiti si Philip nang walang salita. Gayunpaman, naalala niya ang sinabi ng lalaking may krukot at angular na mukha kanina. Tinanong niya si Yana sa mahinang boses, ngayon lang, sinabi niyang lahat sila ay mula sa mga nakatagong pamilya ng mga alagad ng pinto. Interesting. Talagang may mga nakatagong pamilya ng mga alagad sa pinto. Tumango si Yana at sumagot, "Oo, sila ang mga pangunahing tauhan mula sa mga nakatagong pamilya ng mga alagad ng pinto, na ang pamilyang Low, ang pamilya ng Stowe, ang pamilyang Cross, at ang pamilyang Zen. Dapat ay mayroon kang pangunawa sa mga alagad ng pinto, kaya ako ay nagpadala." Regular silang bisita sa pangalawa at pangatlong zone sa likod ng pinto ng Nonagon. Ang bawat pamilya ay mayroon ding mga anak na nag-aaral o nagtuturo sa bawat zona. Sa pangkalahatan, ang gayong pamilya ay hindi lilito sa sekular na mundo. Kung tutuusin, napakalawak ng impact, kaya mananatili lang silang nakatago. Nang marinig iyon, tahimik na tumango si Philip. Katulad ito ng nasa isip niya. Pagkatapos ng lahat, ang mga bagay tulad ng mga disipulo at ang Nonagon ay masyadong nakakagulat at kakaiba. Kailangan nilang itago. Dahil dito, biglang naging interesado si Philip sa mga nakatagong pamilyang ito ng mga alagad sa pinto. Sa gilid na ito, ang pandak at mataba na nasa katanghaliang gulang na lalaki na masungit pagpasok pa lang ni Philip sa silid, o si Master Lo gaya ng binabanggit sa kanya ng iba, ay nagsabi ng disdain, "Hehe, kaya siya ay isang makamundong tao na walang alam. Boy, huwag kang masyadong mabigla sa iyong nakikita at naririnig sa ilang sandali. Hindi mo rin dapat isulat ang salita. Kung hindi, kahit sino ka man o kung anong uri ng mayamang pamilya ang pinanggalingan mo, tiyak na makakatagpo ka ng mga hindi kinakailangang problema." Matapos sabihin ito ng lalaki, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may krukot at angular na mukha, na kilala rin bilang Harold Stowe, ay nagsabi, "Tama si Master Lo. Anak, ito ang payo namin sa iyo." Bahagyang tumawa si Philip at hindi sineseryoso ang grupo ng mga mayabang na ito. Sabi niya, "Tagong pamilya lang kayo ng mga alagad sa pinto.
Ano ang dapat ipagmalaki at ipagmalaki? Sa tingin mo ba mapapatay mo ako dito? Sa sandaling binigkas ang mga salitang ito, sinampal ni Master Lo ang mesa ng mahogany at galit na sumigaw, mayabang na bata. Ito ba ang paraan na dapat mong kausapin kami? Hindi banggitin ang pagpatay sa iyo, ngunit maaari rin naming patayin ang iyong buong pamilya nang hindi nagpapalam ng anumang balita. Kabanata 2336. Malamig na tinitigan ni Harold Stowe si Philip at Minician, magaling, bata. May lakas ng loob ka. Mula sa tunog nito, tila alam mo ang tungkol sa mga nakatagong pamilya ng mga alagad sa pinto. Nalaman ko lang, mahinahong sagot ni Philip. Haha, dahil ngayon mo lang nalaman, saan ka nakakuha ng lakas ng loob at kumpiyansa para sabihin ang mga salitang ito. Nagdilim ang mukha ni Harold nang may pumatay na hangarin sa gilid ng kanyang mga mata. Ano? Ikaw ay isang grupo lamang ng mga matatandang lalaki na kumukuha ng iyong timbang. Ano ang dapat katakutin? Tumawa si Philip. Presumptuous. Galit na sigaw ni Harold. Sa isang sampal, binasag niya ang upuan na kinauupuan niya ng magkapira-piraso. Ang ganitong lakas ay talagang hindi maihahambing sa mga ordinaryong tao. Napasulyap si Philip, at mula sa lakas na pinakawala ni Harold kanina, halos hinusgahan niya ang kanyang lakas. Isang alagad ng pangalawang sona. Medyo mahina. Anak, lumuhad ka at humingi ng tawad sa hindi mo paggalang sa amin ngayon lang. Kung hindi, babuliin ko ang mga paa mo at bubunutin ko ang iyong dila. Galit na sigaw ni Harold. Nagpakita pa rin ng walang takot si Philip. Tumingin siya kay Harold, nagkamot ng tenga, at sinabing, medyo maingay dito. Kung sa tingin mo ay napakalakas mo, sige lang barilin mo ako. Naghahanap ka ng kamatayan. Umungol si Harold at itinaas ang kamay para sampelan si Philip. Gayunpaman, sa sandaling ito, sumenya si Yana gamit ang kanyang mga mata. Isang gwardya na nakasuot ng puting suit sa likod niya ang humakbang pasulong at nakatanggap ng suntok mula kay Harold nang hindi gumalaw. Sabi ni Yana, Patriarch Stowe, hindi na kailangang magalit. Ngayong gabi, ang layunin namin ay para sa multi-do-herb. Kung gagawa tayo ng ganoong eksena ngayon, I think hindi na kailangan pang magsagawa ng susunod na auction. Malamig ang mukha ni Harold sa sandaling ito, at tumingin siya kay Yana. Kung hindi dahil sa bodyguard na naka-white suit sa harap niya, sinampal ni Harold si Philip hanggang mamatay. Ang marangal na nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakaupo sa lahat ng ito, ang patriarch din ng pamilyang Zen na may pinakamataas na katayuan at lakas sa silid, si Nathan Zen, ay nagsabi, Patriarch Stowe, mangyaring umupo. Ang susunod na auction ang pangunahing focus. Pagkasabi noon, tumingin si Nathan kay Philip na baka sa mukha niya ang walang pakialam. May bakas ng pagdududa ang sumilay sa gilid ng kanyang mga mata. Sa harap ng suntok ni Harold kanina ay hindi man lang nagpakita ng kahit anong senyales ng takot ang binatang ito. Interesting. Mabilis na sinenyasan ni Yana ang kanyang mga nasasakupan at sinabing, magsimula na tayo. Maya-maya, pumasok ang isang matangkad na babae na nakasuot ng itim na damit at itim na guwantes na may dalang gintong tray. Umakyat siya sa harapan at inilagay ang gintong tray sa marble countertop. Mga Ginoo, ito ang clue sa multi-do-herb. Ang jade pendant na ito ay nakaukit sa lokasyon kung saan tumutubo ang damo. Tumayo si Yana sa likod ng marble countertop, ipinatong ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng gintong tray, at itinaas ang pulang tela. Kabanata 2337. Ang lokasyon kung saan lumago ang multi-do-herb. Nang marinig ito, natigilan si Philip at kinuyam ng mahigpit ang kanyang mga kamao. Dapat niyang makuha ang kanyang mga kamay sa jade pendant na ito. Siyempre, ang iba pang apat na pinuno ay ibinahagi rin ang kaisipan ni Philip. At saka, ang kanilang mga mata ay nagninangas habang ang paghinga ay umikli. Ang maikli at mataba na si Master Lo ay nagsabi, Boss Yang, tingnan natin ng maigi ang jade pendant. Nakangiting personal na hinawakan ni Yana ang golden tray at naglakad papunta sa harapan. Sinubukan ni Master Lo na hawakan ito ngunit marahan siyang inalis ni Yana at nakangiting sinabi, Master Lo, napakamahal ng bagay na ito. Ito ay naipasa sa buong kasaysayan at hindi madaling mahawakan. Pakitingnan ito sa iyong mga mata lamang. Nang marinig iyon, sumimangot si Master Lo ngunit hindi nagsalita. Binawi niya ang kamay at pinaikit ang mga mata. May nakikitang kislap sa kanyang mga mata habang maingat na nakatitig sa walang kamali-mali na puro puting jade pendant. Ang jade pendant na ito ay mas katulad ng mga jade slip na hawak ng mga sinaunang courtier. Mga 5 pulgada ang haba nito at kasing laki ng palad. Ang harapan ng palawit ng jade ay inukitan ng mga dragon, phoenix, bundok, anyong tubig, at mga batang nag-aalaga ng kaibigan. Parang landscape painting.
Ang mga larawang nakaukit dito ay napakatingkad at hindi nawala ang kanilang orihinal na kinang at kulay kahit na matapos ang libu-libong taon. Gusto ring makita ni Master Lo ang likod ng pendant ngunit umiling si Yana at sinabing, tanging ang mananalo sa auction ngayong gabi ang makakakita sa kung ano ang nakalarawan sa likod dahil mayroon itong clue sa multi-do herb. Dahil dito, medyo nagalit si Master Lo, ngunit wala pa rin siyang iniisip tungkol sa mga ukit sa jade pendant at sa mga nilalaman ng mga record sa likod ng pendant. Maraming institusyong pananaliksik sa droga sa Nonagon. Ang kakanyahan ng buhay ay tiyak na isang paksa ng pananaliksik. Hindi rin pinabayaan ng Nonagon ang pagsasaliksik sa ilang halaman at halamang gamot. Hindi nagtagal, ipinasa kay Harold Stowe ang jade pendant. Pinaikit din niya ang kanyang mga mata, nagmasid saglit, at tahimik na tumango. Isang bakas ng pagsasabuatan ang sumilay sa gilid ng kanyang mga mata. Ang mapanlin lang na mga iniisip ni Harold ay hindi bababasa kay Master Lo sa sandaling ito. Dapat niyang makuha ang item na ito. Sa pamamagitan lamang nito maabot ng pamilya Stowe ang bagong taas. Hindi. Masasabing malalampasan nila ang kanilang bagong taas. Ang pahiwatig sa multi-do herb ay hindi mabibili ng salapi. Kung sino man ang nakakuha nito ay nakakakuha ng mas maraming susunod, oras at mas malaking koneksyon. Ang mga taong iyon mula sa 5 pavilion at ang kinatawan na konsul ng Nonagon ay hinahanap din ang bagay na ito. Kung inaalok ni Harold ang impormasyong ito, tiyak na makakamit ng pamilya Stowe ang kaluwalhatian. Pagkatapos, ipinasa ang jade pendant sa lalaking nasa katanghaliang gulang na may pinakamataas na katayuan sa silid, si Nathan Zen. Sa sandaling ito, binuksan niya ang kanyang mga mata at nag-cross arms. Ang kanyang mga mata ay sumabog sa ningning. Ginamit pa niya ang kanyang pag-unawa sa mga alituntunin ng bagay upang makita ang loob at likod ng jade pendant. Gayunpaman, ang jade pendant na ito ay naglalaman ng isang hadlang na humaharang sa lahat ng exploring senses, na naglalaman ng probong skill ni Nathan. Napakunot naman ng noo si Nathan. Pagkatapos, tumango siya at sumenyas na ipasa ito sa susunod na tao. Mula sa simula hanggang sa wakas, isang matandang mukhang sinaunang tao na may mahabang balbas ay nanatiling tahimik kahit na ang iba pang 3 pinuno ng pamilya ng mga alagad ay kinukutya at tinatakot si Felipe. Sa sandaling ito, ilang sulyap niya ang jade pendant at tumango. Sa wakas, nakarating kay Philip ang jade pendant. Napasulyap pa lang siya dito nang tumikim ang pandak at matabang Master Lo. Aniya, Boss Young, bakit ipakita ang item sa batang iyon? Ano ang alam niya? Sa palagay ko, mas mabuti na huwag mag-aksaya ng oras. Sabihin lang ang presyo ng bidding at magsisimula na tayo. Oo, tama si Master Lo. Dito, iilan lang sa atin ang maaaring magbid para sa jade pendant na ito. Kabanata 2338. Si Harold Stowe ay hindi nasisiyahan kay Philip sa simula pa lamang at natural na malakas na pumanig kay Master Lo sa sandaling ito. Nakangiting sabi ni Yana, mga ginoo, pantay-pantay ang pakikitungo sa lahat dito. Siyempre, mapapatingin din si Mr. Clark. Nilinga ni Harold ang mukha niya at nginisyan, tingnan mo. Ano ang alam niya? Ang isang brat na walang alam ay maaari lamang masiyahan ang kanyang voyeuristic urge. Hindi pinansin ni Philip ang pangungutya ni Harold at seryosong tumingin sa jade pendant. Sa sandaling ito, ginamit niya ang kaunting kontrol niya sa mga tuntunin ng bagay. Pananaw. Sa isang iglap, ang barrier sa loob ng jade pendant na maaaring hamarang sa lahat ng exploring senses ay bumagsak sa ilalim ng kontrol ni Philip sa pagsukat ng insight. Sa sandaling ito, isang eksena mula sa 1,000 taon na ang nakakaraan ay lumitaw sa harap ng mga mata ni Philip. Ito ay isang piraso ng kasaysayan na nawala sa abo. May mga pira-pirasong larawan ng matatanda at kabataang lalaki, gayon din ang paggawa ng mga tableta at mga taniman ng damo. Noong ginalugad pa ni Philip ang makasaysayang imahe ng jade pendant, isang manipis na puting kinang ang lumitaw sa kanya at ang jade pendant. Natural na ikinaalarma ng eksenang ito ang iba pang 4 na leader na naruroon. Bahagya silang napatingin sa gilid habang may bakas ng dilim sa gilid ng kanilang mga mata. Ang batang ito. Paano naging posible? Maging sila ay walang magawa, ngunit ang batang ito ay tumunog sa jade pendant sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito. Ito ay kontrol sa mga tuntunin sa kosmiko. Hindi pala ordinaryong tao ang lalaking ito. Tinatago niya ang kanyang kakayahan. Sina Master Lo, Harold, at Nathan ay nagpalitan ng tingin sa isa't isa. Bumungad sa kanilang mga mata ang layuning pumatay. Ang batang ito ay hindi maaaring mabuhay. Hindi nagtagal, tapos na itong tingnan ni Philip. Binawi niya ang kanyang sentido at tumango. Hinawakan niya na ang golden tray at bumalik sa harapan.
Ngumiti siya at sinabing, "Gentleman, ang bidding price para sa jade pendant na ito ay isang gawain." Isang gawain. Nagulat ang apat na miyembro ng Hidden Disciple Families at si Philip. Puno sila ng pagdududa, hindi maintindihan ang kahulugan ng mga salita ni Yana. Ngumiti si Yana at sinabing, "Napakasimple ng gawaing ito. Kailangan ko ng tulong ng lahat para makakuha ako ng level 3 essence ng buhay mula sa Biological Research Institute of the Nonagon." Isang antas tatlong kakanyahan ng buhay. Walang naintindihan si Philip. Gayunpaman, ang mga ekspresyon ng iba pang apat ay naging madilim. Sumimangot si Master Lo at malamig na sinabi, "Boss Yang, natatakot ako na mahihirapan tayong gawin iyon." Isang antas tatlong diwa ng buhay. Iyon ay isang bagong produkto na ang Nonagon ay nagsimulang magsaliksik. Ang isang bahagi lamang ay maaaring pahabain ang buhay ng isang tao ng 20 taon. Bukod dito, maaari nitong mapataas ang aktibidad ng cellular at lubos na mapahusay ang lakas ng paggamit. Iyon ang pinakamahigpit na binabantayan at pinoprotektahang genetic na produkto ng Nonagon. 10 portion lang kasi. Hindi ito magagamit para sa sinuman. Bilang mga pamilyang disipulo ng pangalawa at pangatlong sona, wala silang pagkakataong makipag-ugnayan sa gayong mga bagay. Kailangan nilang magbayad ng malaking halaga para makuha ito. Napakadilim din ng mukha ni Harold, bigla siyang lumingon kay Philip at nakangiting tanong, "Anak, bakit hindi mo gawin?" Kabanata 2339. Ang mga salita ni Harold ay lubos na inilihis ang atensyon ng lahat kay Philip. Ang isang antas tatlong esensya ng buhay ay hindi biro. Masyadong mataas ang hiling ni Yana. Walang makakatupad nito. Gayunpaman, pagkatapos itawag ni Harold ang atensyon sa kanya, ngumiti lang si Philip at sinabing, "Hindi ko lubos na naiintindihan kung ano ang antas tatlong esensya ng buhay." Hahaha. Agad namang tumawa si Harold at ang iba pa. "Anak, bagay ka talaga. Akala ko ngayon lang may kakayahan ka, pero ngayon, parang isa ka lang inosenteng binata na walang alam. Hindi mo pa naririnig ang antas tatlong esensya ng buhay. Anong ginagawa mo dito nakaupo?" Tumawa si Harold bago naging malamig ang tono niya. Ang pandak at mataba na si Master Lo ay sarkastikong sinabi rin, "Dahil hindi mo alam ito, hindi mo kailangang sumali sa kompetisyon. Umupo ka lang at manood sa gilid." Pagkatapos noon, sinabi ni Master Lo kay Yana, "Boss Yang, ito ay isang bagay na kinakailangan. Kailangan kong pag-usapan ito sa lahat ng miyembro ng pamilya. Bibigyan kita ng sagot sa lalong madaling panahon." Ngumiti si Yana at sinenyasan si Master Lo na mauna na. Agad na tumayo si Master Lo, pumunta sa gilid, at tumawag. Bumangon na rin si Harold at handang tumawag sa kanyang pamilya para tanungin ang sitwasyon. Gayunpaman, si Nathan Zen, na nakaupo sa buong lugar, ay nagsabi, "Ako, si Nathan Zen, nangangako na gagawin ito. Kukunin ko itong jade pendant." Gulat na napatingin ang tatlo kay Nathan. Baliw ba si Nathan? Pumayag naman siya nang hindi man lang nag-iisip. Pinag-uusapan nila ang isang antas tatlong kakanyahan ng buhay. Pagkatapos magsalita ni Nathan, tumayo siya at sinabi kay Yana, "Boss Yang, ipapakita ko sa iyo bukas ang level 3 essence ng buhay. Kapag dumating ang oras na iyon, ang jade pendant na ito ay sa akin na." Ngumiti si Yana, napatingin sa tahimik na si Philip sa gilid, at sinabing, "Patriarch Zen, hanggat maaari mong dalhin sa akin ang level 3 essence ng buhay, natural na sa iyo ang jade pendant na ito." Deal. Ikinaway ni Nathan ang kanyang kamay na may malabong ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Mas determinado siyang tumingin sa jade pendant bago siya tumalikod para umalis. Gayunpaman, bago siya humakbang ng 2 hakbang, isang kakaibang boses ang tumunog sa kanyang likuran. "Gusto ko rin itong jade pendant. Maibibigay ko sa iyo ang antas tatlong esensya ng buhay ngayon." Wika ni Philip, ang kanyang titig ay matatag. Kailangan niyang makuha ang clue sa multi-do herb. Ano man ang halaga, babayaran niya ang presyo. Pagkatapos ng lahat, ito ay nagmula sa Golden Blood Syndrome ni Win. Walang makakaagaw nitong jade pendant sa ilalim ng kanyang ilong. Lahat ng tao sa private room ay puno ng gulat. Napalingon si Nathan na aalis na sana nang marinig ang sinabi ni Philip. Isang lamig ang sumilay sa gilid ng kanyang mga mata habang malamig na tinanong niya si Philip, "Sinisikap mo bang agawin sa akin itong jade pendant?" Tinapos ni Master Lo ang kanyang tawag sa sandaling ito at naglakad. Tinitigan niya si Philip ng masama at malamig na sinabi, "Anak, huwag kang masungit. Kung may naagaw ka sa pamilya Zen, mamamatay ka ng malungkot." Isang brat talaga ang lakas ng loob na makipaglaban kay Nathan. Siya ay nasa labas lamang ng kanyang kaibuturan. Nanunuya din si Harold, na nagsasabing, "Patriarch Zen, sa tingin ko ay sinasadya ka ng batang ito.
May gusto talaga siyang bawiin sa'yo. Kahit hindi natin makuha, hindi natin mapapabayaan ang batang ito ng ganoon kadali. Pagkatapos sabihin iyon, lumingon siya kay Philip na may masamang ngiti at sinabing, "Anak, sinasabi mo bang makukuha mo ang antas 3 asensya ng buhay ngayong gabi?" Kabanata 2340. Katawa-tawa. Kahit na ang mga miyembro ng mga nakatagong pamilya ng mga alagad ng pinto na tulad nila ay hindi magawa. Ang pinakamakapangyarihang tao dito ay si Nathan Zen. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang biyenan ay isang nagtatrabahong akademiko sa Genetic Products Research Institute ng Nonagon. Ang proyektong pananaliksik at pagpapaunlad ng antas 3 asensya ng buhay na ito ay ginawa rin sa pamamagitan ng pagsisikap ng kanyang biyenan. Kaya naman, kung sinabi ni Nathan na makukuha niya ang level 3 essence ng buhay bukas, tiyak na magagawa niya iyon. Gayunpaman, paano masasabi ng ordinaryong batang ito na makukuha niya ang asensya ng buhay ngayong gabi? Kalokohan lang. Sa harap ng mga batikos at pagbabante ng 3, nanatiling kalmado si Philip. Ibinaling niya ang kanyang ulo at sinabing may mahinang ngiti, ang makakapagbayad ng presyo ay nakakakuha ng item. Hindi ba iyon ang mga patakaran ng isang auction? Kung may kakayahan si Patriarch Zen, maipapakita niya ang asensya ng buhay isang hakbang sa unahan ko. Kung ganoon, gagawa ako ng aking pag-urong. Napaka-domineering ng mga salita ni Philip. Makuha kaya niya ang asensya ng buhay ngayong gabi? Imposible. Anak, masyado kang mayabang. How dare you speak kay Patriarch Zen ng ganyan? Ayaw mo na bang mabuhay? Sigaw ni Harold. Nang akmang lilipat na siya, itinaas ni Nathan ang kanyang kamay at nakangiting sinabing, "Mabuti naman. Tingnan natin kung paano makukuha ni Mr. Clark ang antas 3 asensya ng buhay ngayong gabi." "Tama, gusto ko rin makita," sabi ni Master Lo na may nakakalokong ngiti. Nagkibit balikat si Philip at humingi ng phone kay Yana. Tinawag niya si George Thomas at mahinahong sinabi, makipag-ugnayan sa Nonagon. "Kailangan ko ng level 3 essence ng buhay. Isaalang-alang na isang pabor na may utang ako sa Nonagon. Ipahatid sa Spruce Villa." Sa kabilang dulo ng telepono, sumagot si George, "Oo, young lord. Taken ko sila kaagad." Pagkatapos magsalita, in-end ni George ang tawag at agad na tinawagan ang Nonagon. Matapos tapusin ni Philip ang tawag, maluwag siyang umupo sa kanyang upuan. Hindi naman siya nagmamadali. Si Nathan at ang iba pa ay nakatayo sa pwesto, nakatingin kay Philip ng may galit. Makalipas ang halos 1 minuto, sumimangot ang pandak at mataba na si Master Lo. "Aniya, bata, nagpapalabas ka ba? Mahigit 10 minuto na ang nakalipas. Nasaan ang antas 3 asensya ng buhay?" "Hehe, taktika lang ito para mag-stall for time. Sa aking palagay, dapat nating patayin ang batang ito. Naiinis ako sa nakikita ko sa kanya." Puno ng killing intent ang mga mata ni Harold. Isang surge ng enerhiya ay malapit nang sumabog mula sa kanyang katawan. Napakakulit din ng mukha ni Nathan habang malamig na nagtanong, "Mr. Clark, hanggang kailan pa ba tayo maghihintay?" Kalmadong itinaas ni Philip ang kanyang kilay at nakangiting sinabi, "Huwag magmadali. Malapit na." Panipi. Nang marinig iyon ay lalong lumalim ang pagkunot ng noo ni Nathan. "Aniya, kung malalaman namin mamaya na niloloko mo kami, huwag mo akong sisihin sa hindi pagpapakita ng anumang paggalang kay Boss Young at pag-aksyon laban sa iyo, Mr. Clark." Ang mga salita ni Nathan ay katumbas ng pagbigkas ng hatol na kamatayan kay Philip. Ngumisi din sina Master Lo at Harold. Gayunpaman, walang pakialam na sinabi ni Philip, ang lakas ng 2 disipulo mula sa pangalawang sona at 1 disipulo mula sa ikatlong sona ay talagang nagbigay sa iyo ng ganoong pagtitiwala, ha? Kabanata 2341. Sa sandaling binibigkas ang mga salitang ito, ang kapaligiran sa pribadong silid ay agad na yumigting. Ang mga mata ni Master Lo at Harold ay sumambulat na may layuning pumatay habang sila ay sumisigaw, "Brat! Ano sabi mo nililigawan mo si kamatayan?" Nagalit sila. How dare Alice loser me na maliit sila, ang mga miyembro ng Hidden Disciple Families. Kasuklam-suklam. Ang makamundo-mundo at ang mundo ng mga alagad ay magkahiwalay. Nagkaroon ng chain of contempt. Karaniwang hinahamak ng mga tao mula sa mga pamilyang disipulo ang makamundong mundo. Ito ay dahil sa kanilang opinyon, ang mga tao sa makamundo-mundo ay mga langgam. Binubuo lang nila ang mga numero at mga mortal lamang. Samantala, kabilang sila sa mundo ng mga disipulo. Maaari nilang ganap na baguhin ang makamundong mundo at baguhin ang umiiral na mga patakaran ng mundo. Ngayon, isang punk mula sa makamundong mundo ang talagang nang-ahas na magsalita sa kanila ng ganito at hindi lang nagpakita sa kanila ng nararapat na paggalang.
Kalmadong ngumisi si Philip at sinabing, "Am I wrong? Ang iilan sa inyo ay masyadong mataas ang tingin sa inyong sarili. Nakakabaliw." Sumisigaw si Master Lo habang ang alon ng galit ay tumaas sa loob niya. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at isang bagzo ng hangin ang dumiretso kay Philip. Sabay sigaw niya, "Nililigawan mo si kamatayan." Huff! Binawi ni Master Lo ang kanyang palad, at binasag ng hangin ang kanilang upuan sa harapan niya. Gayunpaman, nang ang palad ay halos kalahating metro sa harap ni Philip, itinaas ni Philip ang kanyang kamay at naghagis ng suntok. Ang kamao ay nagkaroon ng anyo ng isang apoy na chimera, na umuungal ng malakas at mainit na nagninangas. Sinuntok nito si Master Lo. Bang! Ang suntok na ito ay nagpatalsak sa hampas ng palad ni Master Lo. Ang fire chimera ay bumagsak sa dibdib ni Master Lo, na nagpalipad sa kanya ng ilang metro bago bumagsak sa isang pader ng malakas. Nabasag ang dingding at nasuyong itim. Dumura si Master Lo ng isang subo ng dugo at bumagsak sa sahig habang nakahawak sa sunog na damit at laman sa kanyang dibdib. Tinitigan niya si Philip na hindi makapaniwala. Sabi niya, "Ikaw ay isa ring disipulo." Pagkasabi nito, nahulog si Master Lo sa sahig at nawala ng malay. Tama iyon. Nagkaroon ng surge of killing intent sa paligid ni Philip. How dare a disciple from the second zone put on earth in front of him? Siya ay naghahanap ng kamatayan. Saglit na natigilan si Harold nang makita niya si Master Lo na sinuntok ni Philip. Tapos, umungol siya ng galit na galit. "Boy! How dare you make a move on Master Lo? Papunta ka lang sa kamatayan." Muling sumugod si Harold, at sa sandaling ito, matinding galit ang bumalot sa kanya. 4 na maliliit na puting espada ang umikot sa kanya, humihuni at nagkakalampag. Sa sandaling ito, nagsimula na ring manginig ng marahas ang ilang bagay sa silid na kasunod ng pagdagsa ng enerhiya mula kay Harold. "Pumunta ka sa impyerno," sigaw ni Harold. Itinaas niya ang kanyang mga kamay, pinagdikit ang kanyang mga daliri na parang maliit na espada, at itinutok ito ng diretso kay Philip. Buzz! 4 na puting espada ng enerhiya na may dalang nakagagalit na layunin ng pagpatay ay lumipad at dumiretso sa mga mahahalagang punto ni Philip. Ang suntok ay sapat na upang patayin si Philip. Gayunpaman, ang sumunod na eksena ay bumulaga sa lahat sa silid. Kumunat ang noo ni Philip at itinaas ang kamay sa isang grabong motion. Basag! Ang 4 na puting espada ng enerhiya ay sumabog na may hangering pagpatay sa buto at nabasag ng kalahating pulgada sa harap ni Philip, na nawasak sa kawalan. Isang casual na grab lang at pinigilan niya ang Four Swords technique ni Harold. Ito ay hindi kapanipaniwala. Napatulala din si Harold. Paano ito naging posible? Kabanata 2342. Kaagad pagkatapos, sa gulat at takot na mga mata ni Harold, bumangon si Philip. Matamlay siyang nag-inat at nakangiting sinabi, "Kakabisado ko lang ang kontrol sa bagay. Magandang pagkakataon ito para makapagsanay ako sa iyo." Sa sinabi nito, itinaas ni Philip ang kanyang kamay, hinawakan si Harold na nakatayo hindi masyadong malayo sa kanya, at inikat ang kanyang 5 daliri. Sa paligid ng kanang kamay ni Philip, 7 o 8 naghuhumindig na pilak na espada ang lumitaw mula sa manipis na hangin. Ang mahahabang pilak na mga espadang ito ay nabuo ni Philip gamit ang pinagmulan ng pagiging araw na nakuha mula sa pamilyang Donnelly. Sa sandaling ito, ang aura ni Philip ay biglang naging kabaligtaran sa dati niyang aura. Sa gitna ng noo ni Philip, tila lumitaw ang isang maliit na pilak na marka ng ahas. Bukod dito, ang bagyo ng enerhiya na dulot ng simpleng hakbang na ito ay mas malakas kaysa sa pag-atake ni Harold kanina. Sila ay 2 dulo ng spectrum. Ang buong pribadong silid ay napuno ng nakakatakot at mabangis na aura ng 7 o 8 pilak na espada na umiikot sa kanang kamay ni Philip. Whoosh! Sa sandaling iyon, ikinaway ni Philip ang kanang kamay sa sarap. 7 o 8 pilak na espada ang ipinutok ng alon ng manic energy. Sa isang kisap mata, kalahating pulgada na ang layo nila kay Harold Stowe. Sa pagkakataong iyon, natulala si Harold. Nanlaki ang mga mata niya habang nakatitig sa 7 o 8 pilak na mahabang espada na kumikinang sa nakasisilaw na liwanag sa harapan niya. Sumabog sa isip ni Harold ang tawag ng kamatayan. Kumaibot ang sulok ng bibig ni Philip habang ikinakawit ang kanyang mga daliri. Ang 7 o 8 pilak na espada ay diretsyong bumaril. Bang, bang, bang. Ang 7 o 8 pilak na espadang ito ay bumaril sa gilid ng pisngi ni Harold, na pinutol ang marami sa kanyang buhok. Nag-iwan sila ng ilang bakas ng dugo sa kanyang pisngi at tainga. Pagkatapos, ang mga espada ay tumama sa isang pader sa likod ni Harold. Sa isang iglap, 7 o 8 malalaking butas na kasing laki ng ulo ng tao ang sumabog mula sa dingding. Kita pa nila ang neon night scene sa labas.
Pagkatapos, ang pader ay gumuho at gumuho. Nang bumagsak ang pader, nanghina ang mga tuhod ni Harold at napaluhod siya sa sahig. Kasabay nito ang pag-agos ng puddle ng dilaw na likido mula sa ilalim ng kanyang pantalon. Sa sobrang takot niya ay naasar siya. Pagkatapos, mahinahong tumingin si Philip kay Nathan, na nakatayo sa gilid. Nakangiti niyang sabi, Patriarch Zen, bakit hindi na tayo maghintay ng ilang sandali pa? Puno ng panginginig ang mukha ni Nathan sa mga sandaling iyon. Ang galit na batang ito. How dare niyang itago ang lakas niya. Sa gayong paraan, aura, at kontrol sa bagay, dapat siyang maging isang alagad man lamang mula sa ikatlong sona. Mabilis na kumikislap ang mga mata ni Nathan bago niya sinabing, okay, maghintay pa tayo ng kaunti pa. Sa sinabi niyang iyon, ang pinto ng private room ay itinulak ng 2 taong nakaitim na robe. May triangular geometric pattern na may tatak sa kanilang mga dibdib. May mga maskara sa kanilang mga mukha, pumasok sila sa loob at banayad na tumingin sa paligid ng silid ng walang salita. Gayunpaman, nagulat si Nathan. Sila ang mga tagapagpatupad ng Nonagon. Bakit sila biglang sumulpot dito? Dahil ba talaga sa batang iyon, Philip Clark? Mabilis na nagbago ang ekspresyon ni Nathan. Sa gitna ng kanyang gulat na titig, ang isa sa mga enforcer ng Nonagon ay lumapit kay Philip, hindi maganda, at sinabing, Patriarch Clark, ito ang bagay na gusto mo. Sa sinabi nito, naglabas siya ng metal test tube na naglalaman ng asol na likido. Antas 3 kakanyahan ng buhay. Kabanata 2343. Ito ay talagang isang antas 3 kakanyahan ng buhay. Sa sandaling ang metal test tube ay inilabas, ang asol na likido ay naglalabas ng isang malakas na pakiramdam ng sigla. Napuno ng sigla na kasing lawak ng karagatan ang buong pribadong silid, dahilan para manginig si Nathan at iba pa. Mapalad man si Nathan na nakita niya ang asensya ng buhay noon, puno pa rin siya ng gulat nang makita niya itong muli ngayon. Bumaling ang mga mata niya kay Philip. Sino ba itong batang ito? Patriarch Clark. Pagkatapos niyang tumawag sa telepono, personal na inihatid ng mga enforcer mula sa Nonagon ang level 3 essence ng buhay. Iyon ay isang napakamahal na genetic na produkto na malapit sa hindi mabibili ng salapi. 10 lang ang kabuuan. Ngayon, dahil lamang sa sinabi ng batang iyon na may utang siyang pabor sa Nonagon, mabilis nilang ipinadala ang asensya ng buhay. Nakakakilabot. Ang gayong nakakatakot na lakas at pagkakakilanlan. Hindi rin tanga si Nathan. Nang lumitaw ang mga enforcer ng Nonagon, malabo siyang may nahulaan. Sa loob ng pribadong silid, nandoon pa rin ang pang-apat na pinuno ng mga pamilyang nakatagong alagad na matagal nang hindi nagsasalita. Biglang kumislap ang mata ng matandang ito habang nakikita sa asensya ng buhay. Isang nagngangalit na aura ang bumalot sa kanyang katawan. Boom! Biglang tumayo ang matanda. Gamit ang kamay na may dalang manic energy pressure, hinampas niya ang 2 enforcer mula sa Nonagon. How dare you! Nang makita ito, galit na umungol ang 2 enforcer habang inilalabas nila ang kanilang lakas, sinusubukang lumaban sa pag-atake. Gayunpaman, ang palad ng matandang iyon ay naglalaman ng paggamit ng mga alituntunin ng kidlat. Sa ilang kidlat ng itim na kidlat, pinalipad ang 2 enforcer. Basag! Tumalsik ang bibig ng dugo ng 2 enforcer nang bumagsak sila ng husto sa sahig. Ang metal test tube ay itinapon din sa hangin. Sa isang malisyosong pagngisi, sinabi ng matanda, paumanhin, ngunit pareho ang asensya ng buhay at palawit na jade ay akin. Sa sandaling sinabi niya iyon, bumaril siya mula sa kanyang upuan na parang isang itim na kidlat. Nagpakita siya sa isang itim na anino sa harap ng mga mata ng lahat at inabot niya ang metal test tube na naglalaman ng asensya ng buhay at ang jade pendant sa gintong tray sa ibabaw ng marble table. Tulala rin si Nathan sa pagkakataong ito. Hindi niya inaasahan ang biglaang pangyayari. He cursed, Old Cross? What the hell are you doing? Ikaw ba ay lumalaban sa mga pamilyang nakatagong alagad at sa mga Nonagon? Galit na galit si Nathan. Tumawa ng mahina si Old Cross at sinabing, Patriarch Zen, wala na akong gaanong oras, kaya kailangan ko itong asensya ng buhay para pahabain ang buhay ko. Sana hindi mo ako titigilan. Habang nagsasalita siya, hawak na niya ang metal test tube at jade pendant sa bawat kamay. Mula sa simula hanggang sa huli, wala siyang sinabi o ipinahayag ang kanyang saloobin. Sa kritikal na sandali na ito, ang biglaang pag-aalsa ay talagang nahuli sa iba. Dumilim ang mukha ni Nathan habang sinulyapan ang 2 Nonagon enforcer na nalaglag sa sahig at walang malay. Malamig niyang sabi, Old Cross, sa paggawa nito sa 2 Nonagon enforcer, hindi ka ba natatakot na susundan ka ng Nonagon?
Tinitigan ni Old Cross si Nathan at nakangising sinabi, Patriarch Zen, simula ngayon, magre-retiro na ako sa ibang bansa. Gaano man kalakas ang Nonagon, hindi nila maabot ang teritoryo ng 12 Sacred Hall ng kanluran. Pagkasabi noon, tumalikod si Old Cross para umalis. Kung tutuusin, hindi magandang manatili rito. Huwag mo nang isipin ang pag-alis. Galit na sigaw ni Nathan at nagtaas ng kamay. Isang pulang magic circle sa kanyang kamay ang nagpadala ng inihage sa Old Cross. Sa isang panunuya, lumingon si Old Cross, itinaas ang kanyang kamay, at hinampas. Kabanata 2344. Isang itim na talim na gawa sa kulog ang bumasag sa pulang magic circle. Gayunpaman, hindi tumigil ang itim na Thunderbolt Blade at tumama sa dibdib ni Nathan, na nagpadala ng napunit sa kanyang laman. Napaatras si Nathan at nagluwa ng isang subo ng dugo. Namumula ang mga mata, hindi makapaniwalang sinabi niya, inaabot mo na talaga ang 4th zone. Ang ika-4 na zone. Ang Old Cross ay nagtatago ng kanyang lakas sa lahat ng oras na ito. Binawi ni Old Cross ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa panginginig habang sinasabi niya. Tama na yan. Kakapasok ko lang sa 4th zone 2 weeks ago. Habang nagsasalita, ang mukha ng matanda ay puno ng kayabangan na para bang kontrolado niya ang buhay at kamatayan ng iba. Namilog ang mga mata niya habang nililibot ang tingin sa buong kwarto. Malamig niyang sabi, nako, ayokong pumatay ng marami. Ngunit para maiwasan ang hindi mag-ingat ng gulo, dapat kayong lahat ay magsama-samang pumunta sa impyerno. Pagkasabi nun, nagtaas ng kamay si Old Cross. Isang itim na spherical energy na bagyo ang bumuhos sa kanyang palad, na kumikislap at kumaluskos ng itim na enerhiya ng kidlat. Ang buong silid ay napuno ng itim na rumaragas ang bagyong iyon. Baka sa mga mata ni Nathan ang kawalan ng pag-asa. Ang enerhiyang bagyo na ito ay naglalaman ng lakas mula sa ika-4 na zona ay madaling mapawi ang mga ito. Gayunpaman, sa oras na ito, isang napakagandang figure ang humakbang pasulong. Kasabay nito, isang malamig na boses ng pang-aalipusta ang nagsabi, kung ayaw mong mamatay, iwan mo na ang Jade Pendant. Maaari mong dalhin ang asensya ng buhay sa iyo. Nang marinig ito, nanlamig ang mga mata ni Old Cross habang nakatitig kay Philip na nakatayo sa gilid. Ang lalaking ito, binata, alam kong may kaunting lakas ka, pero sa pangatlong zona ka lang, higit sa lahat. Wala ka pang magawang pagmamayari itong Jade Pendant. Malamig na tumawa si Old Cross, na nagpakita ng paghamak kay Philip. Napaawang ang bibig ni Philip sa banayad na pagngisi habang sinasabi, hindi mo ba iiwan ang Jade Pendant? Naghahanap ka ng kamatayan. Itinaas ni Old Cross ang kanyang mga kilay at itinaas ang kanyang kamay. Ang itim na bola ng bagyo ay inilunsad diretso kay Philip. Ang enerhiyang bagyo na ito ay napakalaki na ang buong silid ay napuno ng itim na lakas ng kidlat. Kaluskos. Ang enerhiya ng kidlat ay binomba ang mga dingding at lupa, na sumasabog sa mga patong ng mga tile at dingding sa sahig. Mula sa labas, ang panlabas na dingding ng silid na ito ay binaho rin ng itim na enerhiya ng kidlat. Ang mga alarma sa buong Spruce Villa ay umalangaw-ngaw ng malakas sa sandaling ito. Nakaharap sa malakas na bagyo ng enerhiya, si Philip ay nakatayo lamang doon ng walang pakialam, hindi kumikibo. Bamantong hininga siya at naglakad patungo sa itim na enerhiyang bagyo. Sabi ni Old Cross na may mabangis na panunuya, mayabang. Ito ay pagpapakamatay. Gayunpaman, nang matapos niya ang mga salitang ito, ganap na nabigla siya sa eksenang nasa harapan niya. Nang harapin ni Philip ang bagyo ng itim na enerhiya, itinaas niya ang kanyang kamay at ang mga alituntunin ng kosmiko sa kanyang palad ay ginulo ang nagngangalit na mga rekomendasyon sa lugar na ito. Mahinang bulalas ni Philip. Pagkatapos ng tanghali, ang itim na enerhiyang bagyo ay patayong nahiwa ng pilak na enerhiya ng espada na nabuo sa palad ni Philip. Gayunpaman, hindi nabawasan ang momentum ng paglaslas ng Silver Sword. Sa mapanirang panggigipit, tinamaan nito ang Old Cross. Swish! Ang Old Cross ay nilaslas ng Silver Sword energy. Namumungay ang mga mata, nahati ang katawan niya sa dalawa. Patay na siya hanggat maaari, libreng. Kabanata 2345. Ang lakas ng isang espada ay nakapatay ng isang disipulo mula sa ika-4 na zona. Dahil sa lakas na iyon, hindi makapagsalita si Nathan. Ang batang ito ay talagang pumatay ng isang disipulo sa ika-4 na tulad ng Old Cross gamit lamang ang isang espada. Makapangyarihan. At masyadong malakas. Ngayon lang napagtanto ni Nathan kung gaano kaitikot ang binata sa harapan niya. Ang gayong lakas ay tumakbo na siya ay nasa tuktok ng 4 na zona. Kung mas malakas pa siya, maaabot niya ang 5th zone. Hindi na maipahayag ni Nathan ang anumang panunuya at panghahamak. Pinagmasdan niya ang paglakad ni Philip para kunin ang metal test tube at Jade Pendant sa kamay niya.
Sinulyapan ni Philip ang jade pendant bago niya inilagay ang metal test tube sa golden tray sa marble table. Tapos na ang deal. Walang pakialam na sabi ni Philip at umalis na. Hanggang sa umalis si Philip ay nakahinga ng maluwag si Nathan. Siya ay pasuray-suray at bumangon mula sa sahig, ang kanyang dibdib ay matingkad na pula. Bahagya siyang yumuko kay Yana at umalis na rin. Paglabas pa lang ni Philip, inabot ng isang attendant sa pintuan ng kwarto ang kanyang cellphone. Nagpasalamat si Philip, sinulyapan ang kanyang telepono, at nakita ang isang text message mula kay Win. Sa sandaling makita niya ang mensahe, ang kanyang mga mata ay mapula-pula. Nasa panganib si Win at ang mga bata. Bumalik sa First Palace Villa. Sa sandaling ito, tatlong palihim na figure ang kumislap sa gitna ng kadiliman. Sinulyapan ng taong nangunguna ang malaking villa na may malupit na panunuya. Kumaway siya sa dalawang lalaki sa tabi niya at naglakad papunta sa main hall ng villa. Sa likod nila, nakababa na ang 7 o 8 bodyguard na dapat magbabantay sa villa. Lahat sila ay nabali o laslas ang leeg. Sa sandaling ito, nasa sala si Martha. Nasa isang video call siya kasama ang ilan sa kanyang mga kaibigan. Pagkabalik niya nitong mga nakaraang araw, pupunta siya sa ibang lugar at mag-enjoy. Nang masayang nakikipag-chat siya, 3 matatangkad na dayuhan ang biglang pumasok sa pintuan. Agad na natakot si Martha at nagtanong, sino ka? Paano ka nakapasok? Seguridad, seguridad. Smack! Dahil dito, sumugod ang isang kalbong dayuhan, nagtaas ng kamay, at galit na sinampal sa mukha ni Martha. Ang sampal na ito ay naging sanhi ng pagdugo ni Martha sa bibig. Naitim siya sa sofa at matagal bago nakabawi. Kasunod noon ay pumasok ang isang matapang na dayuhan na nahuhuli at naupo sa sofa sa tapat. Napapikit siya kay Martha bago sumenya sa mga nasasakupan. Tumango ang dalawang lalaki at umakyat sa itaas. Nagising si Charles sa nagkakagulo sa sala. Nakasuot ng pijama, lumabas siya sa kanyang salamin sa pagbabasa at nakita niya ang 2 tao na nakaupo sa sala. 2 pa ang naglalakad sa itaas. Sumigaw siya, sino ka? Bago pa siya makatingin ng mabuti, hinailan ng isa sa mga dayuhang lalaki si Charles papunta sa sofa kung nasaan si Martha. Nakatali sila habang nagtataka silang nakatingin sa isa't isa. Anong gusto mo? Isa itong pribadong tirahan. Mahuhuli ka kapag nakapasok ka ng ganito. Kalmado pa rin si Charles. Gayunpaman, ang malaking dayuhang lalaki sa kabilang panig ay umiling at sinabi sa isang makapal na impit, matanda, lahat tayo ay mamamatay. Wala kaming pakialam sa mga pulis sa iyong bansa. Kung ayaw mong mamatay, umupo ka na lang dito ng tahimik. Kabanata 2346. Bumaba ang 2 lalaki sa itaas habang nakaakbay ang isang walang malay na si Mila. Umiling sila sa lalaking nasa sofa at sinabi sa banyagang wika, hindi namin mahanap ang bata. Hindi ko akalain na nandito siya. Sumagot din sa banyagang wika ang malaking banyagang lalaki sa sofa, shit. Sabay na lang tayo dito. Magagawa pa rin natin ang batang ito. Nang makita ito, sa wakas ay natanto ni na Charles at Martha kung ano ang nangyayari. Mga human trafficker. Anong ginagawa mo? Huwag mong kunin ang apo ko. Ang aking manugang ay ang bagong pamilyang Clark, ang itinuturing na pinunong mayamang pamilya sa mundo. Kung gagawin mo ito, hindi ka pababayaan ng aking manggang. Nag-aalalang sigaw ni Charles at nagpupumiglas. Bang! Ang lalaking nangunguna, o Hines kung tawagin siya ni Liam, ay sinipa si Charles sa dibdib na naging sanhi ng pagluwa ni Charles ng isang subo ng dugo. Mabangis niyang sinabi, anong Clark family head? Ang lahat ng ito ay basura. Sabihin sa iyong manugang na kung gusto niyang ligtas ang kanyang anak, pumunta sa Lotus Pond bukas ng umaga para hanapin kami. Kung hindi, papatayin natin ang batang ito. Pagkasabi nun ay tumayo na si Hines at naghanda na para umalis. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang patayong figure ang lumitaw sa pintuan mula sa mga anino. Sa tunog ng mga yabag, dahan-daang lumakad ang figure mula sa kadiliman palabas sa liwanag. Ibaba mo ang bata, at pagkatapos ay mamatay ka. Simpleng pangungusap lang ang sinabi ng mga figurang iyon ngunit puno ito ng layuning pagpatay. Kumunat ang noo ni Hines at tumingin sa lalaki. Haha, kaibigan ko, sinusubukan mo bang makialam sa negosyo natin? Lumabas si Hines at pumwesto sa harap ng 2 niyang kampon. Nagsimulang magtipon ng enerhiya sa paligid niya. Sumulyap ang lalaki kay Hines at sinabing, isang disipulo sa 3 sona mula sa 12 sacred hall ng kanluran. Ngumisi si Hines at sinabing, nako, alam mo rin pala ang tungkol sa mga disipulo. Dahil ito ang kaso, ipinapayo ko sa iyo na huwag hanapin ang kamatayan. Gayunpaman, mahinang umiling ang lalaki at sinabing, iwanan mo ang bata, at pagkatapos ay maaari kang mamatay.
F***, mayabang kang baboy. Galit na umungol si Hines. Napapadyak siya sa sahig at sinuntok sa mukha ng lalaki. Gayunpaman. Puff! Isang pulang dragon halberd na may pulang mainit na enerhiya ang tumusok sa tiyan ni Hines. Swish! Pagkatapos nito, pinitik ng lalaki ang kanyang kamay, at si Hines ay ibinagsak sa sahig, patay. Ang eksenang ito ay nagpasindak sa natitirang dalawang dayuhang alagad. Ito ay ang pulang dragon halberd. Siya ang sun god ng sacred halls. Ang Diyos ng araw ay may kilalang reputasyon sa loob ng 12 sacred hall ng kanluran. Siya si Apollo. Sa isang iglap, ang dalawang natitirang dayuhan ay nawala ng gana na lumaban. Lumuhad sila sa sahig ng may kaluskos at nagmamakaawa. Ang aming kagalang-galang na Diyos na araw, patawarin mo kami sa aming kawalang ingat. Ginagawa lang namin ang trabahong ipinagkatiwala sa amin at hindi namin alam ang relasyon mo sa pamilyang ito, bigyan kami ng isang paraan para makalabas. Takot, horror. Nilamon nila ng tuluyan ang dalawang ito. Sa pagharap sa Diyos ng araw, hindi sila makalaban. Minsang natalo ng pamatay na Diyos na ito ang 4 na Hallmasters ng walang gasgas. Malamig na tiningnan ni Feneley ang dalawang lalaking ito na nakaluhod sa sahig na may bahid ng lamig sa gilid ng kanyang bibig, sabi niya. Bumalik ka at sabihin sa mga taong nasa likod mo na huwag nang subukang pumasok muli sa bansang ito, lalo na't magkaroon ng anumang ideya tungkol sa pamilyang ito. Kung hindi, kahit anong sagradong bulwagan ang nakatayo sa likod mo, ako mismo ang buburahin mo. Kabanata 2347. Oo, naiintindihan namin. Ganap. Ang mga dayuhang lalaki ay patuloy na tumatango-tango at yumoko bilang paghingi ng tawad sa takot na baka magalit si Fennel kapag hindi sila nag-iingat. Ito ang kagalang-galang na master ng Sun Hall, ang Sun God Apollo. Isang salita mula sa kanya at sila ay mamamatay ng walang libingan. Magwala! Sigaw ni Fennel. Ang dalawang dayuhang lalaki ay pasuray-suray na tumayo mula sa sahig at tumakas. Napasulyap si Fennel kay Mila na natutulog sa sofa. Kinaligan niya ang mga lubid para kina Martha at Charles. Salamat sa iyong tulong, binata. Napakagalang ni Charles habang ipinapahayag niya ang kanyang pasasalamat. Kinawian ni Fennel ang kanyang kamay at sinabing, Mr. Johnston, huwag mong banggitin. Kaibigan ako ni Philip. Pagkasabi nito, siya'y tumindig, tumabi, at tinawag si Felipe. Kakaubos lang ni Philip sa Spruce Villa. Sa sandaling ito, nakatanggap siya ng tawag mula kay Fennel at nagtanong, paano ito? Okay naman ang mga bata. Ito ay isang tao mula sa 12 Sacred Halls of the West. Kung sino ito, hindi ko pa alam ngayon. Ngunit hiniling ko sa kanila na ibalik ang isang mensahe. Kung gusto mong turuan ng leksyon ang taong nasa likod ng pag-atake mamaya, pwede akong sumama sa iyo, sabi ni Fennel. Naningkit ang mga mata ni Philip habang sinasabing, okay, I got it. Sa sinabi nito, tinapos ni Philip ang tawag at ginamit ang kanyang mga kontak para hanapin ang hotel kung nasaan si Win. Harbor Hotel. Nung nasa private room, umupo si Liam sa sofa at tumingin kay Win na namumula ang pisngi. Malamig niyang sabi, Win, stop being so stubborn and just fast sign 8. Mamaya kapag dinala ng mga tao ko ang mga bata, hindi ganoon kadali iyon. Namumula at puno ng luha ang mga mata ni Win sa sandaling tinitigan niya si Liam nang may galit at sumigaw, Liam Johnston. Bastard ka! Pinsan mo ako! Hahaha, tumawa si Liam at sinabing, pinsan. Sa harap ng mga interes, ang pagmamahal sa pamilya ay maaaring itapon. Kahit kapatid kita, kaya kitang iwanan. Hinihintay mo bang iligtas ka ni Philip? Sa totoo lang, mahigit 1 minuto na akong naghihintay para mabigyan lang siya ng pagkakataon. Pero nasaan siya? Hindi ba siya masyadong mayabang? Upang sabihin sa iyo ang katotohanan, hanggat si Philip ay maglakas loob na humarap dito ngayon, maaalis siya ng aking mga tao. Pagkasabi nun ay puno ng malisyoso ng ngiti ang mukha ni Liam. Kasabay nun ang pagring ng phone niya. Ito ay isang mensahe at video mula kay Lynn. Napatingin dito si Liam at kumunat ang noo. Majing si Titus Denver ay hindi katugma kay Philip. Ito ay medyo hindi inaasahan. Sa isiping iyon, napakunot ang noo ni Liam habang may bakas ng dilim sa kanyang mga mata. Tumingin siya kay Win at sinabi sa dalawang dayuhang lalaki, dalhin mo muna sila doon. Oo. Pumara si Philip ng taxi at mabilis na nakarating sa entrance ng Harbor Hotel. Sa pintuan, dalawang dayuhang lalaki ang naninigarilyo at nag-uusap tungkol sa mga babae. Sumugod si Philip sa ilang hakbang. Nang makita ng dalawang dayuhang lalaki ang isang tagalabas na pumapasok, itinapon nila ang kanilang upos ng sigarilyo at hinarangan ang daanan ni Philip. Malamig nilang sinabi, Hoy, mawala ka. Beef, bang.
Sinuntok lang ni Philip ang mukha ng dalawang lalaki at pinalipad sila sa glass door ng lobby. Natural na ikinaalarma ng eksenang ito ang mga bisita at attendant sa hotel. Pagkatapos, nakita nila ang kahangahangang Philip na pumasok sa pintuan kasabay nito sa labas ng pinto, maraming sasakyang hindi tinatabla ng bala ang mabilis na dumating. Mahigit 100 ganap na armadong gwardya na nakasuot ng uniforming pang-combat ang tumalon pababa mula sa mga sasakyan. Sa isang iglap, napapaligiran na ang buong Harbor Hotel ng grupong ito ng mga gwardya na nakasuot ng uniforming pang-combat. Sa labas ng pinto, tumunog ang mga sirena. Kabanata 2348. Natagpuan ni Philip ang silid kung saan nakakulong si Win at sinipa ang pinto. Bang! Sakto namang sinipa ang pinto para makita niya ang ilang dayuhang lalaki na pilit na hinahabol sina Win at Mindy. Sinubukan nilang ibaba sila. Bitawan mo siya. Umungol si Philip. Nang makita ng mga dayuhang iyon na may pumapasok, galit na galit sila. F***sake, ang ilan sa kanila ay sumugod na may palaban na poster at sinuntok si Philip. Inihagis ni Philip ang kanyang kamay at pasimpleng hinampas ang isang tao. Boom! Ang lalaking iyon ay pinalipad ng 3 o 4 na metro ang layo at hinampas ng malakas ang mesa, na nagwasak sa buong hapagkainan. Isa pang dayuhan ang umungal at sinipa si Philip. Sa isang mahigpit na tingin sa kanyang mga mata, itinaas ni Philip ang kanyang paa at sinipa. Bang! Binatukan ni Philip ang dayuhang lalaki. Binasag niya ang salamin na bintana at napasigaw siya. Boom! Sa ibaba, tumunog ang alarm ng kotse mula sa pagkabasag. Ang natitirang ilang dayuhang lalaki ay tumingin kay Philip na parang isang Diyos na pumapatay. Nagkatinginan sila ng may pagtataka. Banal na si *T. Sino ba itong baboy na ito? Bakit ang lakas niya? Nang makita ni Liam na sumulpot si Philip at kung gaano niya kadaling ibagsak ang dalawang dayuhang lalaki sa loob lamang ng ilang segundo, biglang namamanhid ang anit niya. Gayunpaman, sa pangalawang pag-iisip, sumigaw siya, Philip Clark, how dare you act tough? Gusto mo bang mamatay? Ang iyong asawa ay nasa aking mga kamay ngayon, at ang aking mga tauhan ay nagpunta na upang dalhin ang iyong anak dito. Kung gusto mong maging ligtas at maayos ang iyong asawa at anak, tumayo ka. Naningkit ang mga mata ni Philip nang lumingon siya kay Liam na may intensyong pagpatay sa kanyang mga mata. Malamig niyang sinabi, gusto mo na bang mamatay? Ang kanyang mga salita ay puno ng layuning pagpatay. Nang marinig iyon, tumawa si Liam at sinabing, Philip, alam kong may lakas ka. Noong nakaraang insidente sa Beacon Group, masasabi kong hindi ka ordinaryong tao. Pero hindi rin naman ako madaling guluhin. Sa pagkakataong ito, nakahanap ako ng isang tao mula sa 12 Sacred Halls of the West na haharap sa iyo. Kilala mo ba sila? Alam mo ba ang tungkol sa mga alagad ng pinto? Sa tingin ko hindi mo gagawin, tama ba? Sila ay isang pag-iral sa kabila ng mundong ito. Maaari nilang i-flat ang kotse gamit ang isang paa at pumatay ng elepante sa isang suntok. Sa kanilang mga mata, ang isang tulad mo ay walang iba kundi isang langgam na naghahanap ng kamatayan. Hehe, yung disciple na sinasabi mo. Is it someone like me? Bahagyang tumawa si Philip, itinaas ang kamao, at sinuntok ang pader sa tabi niya. Basag. Sa isang iglap, nabasag ang buong dingding at ang siksik na pinong linya ay nagpatalo kay Liam sa takot. Noon lang, dumagundong. Bumagsak ang pader na ikinagulat ng maraming bisita at attendant sa corridor. Kasabay nito, mahigit 100 ganap na armadong gwardya na nakasuot ng uniforming panglaban ang nagtipon sa labas. Lahat sila ay armado ng mga baril na nakatutok kay Liam at ilang dayuhang lalaki sa loob ng private room. Huwag kang lumaban o babarilan natin para pumatay. Ang ganitong eksena ay hindi inaasahan ni Liam. Natarante siya at sinabing, paano ito nangyari? ADC pulo ka rin ba? Isang hakbang pasulong si Philip na walang katapusang lamig sa kanyang mga mata. Tinaas ang kamay, hinawakan niya ang leeg ni Liam at binuhat. Liam Johnston, binigyan kita ng pagkakataon noon pero hindi mo ito pinahalagahan, kaya huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa mo. Kabanata 2349. Sa sandaling ito, binuhat si Liam sa leeg ni Philip. Patuloy siyang nagpupumiglas, namumula ang kanyang mukha at leeg. Pinilit niyang ilabas ang isang pangungusap. Hindi mo magagawa sa akin ito. Anak ako ni Martin Johnston at pinsan ni Win. Takot na takot si Liam ngayon. Ito ay dahil sa katawan at mga mata ni Philip ay puno ng nanunuot na layuning patayin. Papatayin ba siya ni Philip? Masyadong nakakatakot. Bukod dito, ang lakas na ipinakita ni Philip kanina ay masyadong nakakatakot. Naging malamig ang ekspresyon ni Philip habang nakatingin kay Liam na inangat sa sahig sa kanyang kamay.
Malungkot niyang sabi, maraming pagkakataon na ang binigay ko sa iyo pero hindi mo iyon pinahalagahan at paulit-ulit na nagdulot ng pinsala kay Win at sa mga anak ko. Walang puwang para sa negosasyon sa bagay na ito kaya mas mabuting pumunta ka sa impyerno. Pagkasabi noon ay malamig na kumislap ang mga mata ni Philip. Lalong tumaas ang lakas ng kamay niya. Mahigpit ang pagkakasukal kaya hindi na makahinga si Liam. Nagpupumiglas siya habang umiikot ang mga mata sa kanyang ulo. Win, pinsan ko? Iligtas mo ako. Nagkamali ako. Pigain ni Liam ang isang salita at humingi ng awa kay Win, na tulala sa gilid. Biglang nag-react si Win, sumugod, at hinawakan ang braso ni Philip. Habang lumuluha, umiling siya at sinabing, Philip, huwag mo siyang patayin. Pinsan ko naman siya eh. Please hayaan mo na lang siya sa huling pagkakataon. Kumunat ang noo ni Philip at nilingan ang naluluhang si Win. Tanong niya na may tonong nagtatanong, sigurado ka bang gusto mo akong pakawalan siya? Hindi mo ba alam kung ano ang ginawa niya sa inyo ni Mila? Namumula ang mga mata ni Win habang sinulyapan si Liam, ibinaba ang kanyang ulo, at sinabing, pinsan ko siya, kung tutuusin. Hayaan mo na lang siya sa huling pagkakataon. Kung mauulit man, wala na akong pakialam sa kanya. Ito ang nakitang konsesyon na gagawin ni Win. Kung tutuusin, masyadong mabigat ang ugnayan ng pamilya para kay Win. Una ay nangyari sa kanyang biological parents, at ngayon, nangyari ito sa pamilya Johnston. Talagang ayaw ni Win na mawalan muli ng kapamilya, kasama na si Philip. Matapos pakinggan ni Philip si Win, isang malamig na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Nilinggan niya si Liam na malapit nang huminto sa pagpupumiglas at mamatay. Niluwagan niya ang pagkakasukal niya. Pumalakpak. Bumagsak si Liam sa sahig, hinihingal at umuubo. Ito na ang huling pagkakataon na ibibigay ko sa iyo. Bumalik ka at sabihin mo kay Martin at Bernard na wag na silang guluhin ulit ni Win. Kung may susunod pa, walang awa. Malamig na sabi ni Philip, hindi nababawasan ang intensyon ng pagpatay sa kanyang mga mata. Nakaupo si Liam sa sahig. Pinilit niyang bumangon sa mabilis na sumuray-suray palabas ng private room. Nang nasa pintuan na siya ay nilinggan niya sina Philip at Win na may sama ng loob. Maaalala niya ang sama ng loob na ito. Pagkaalis niya sa Harbor Hotel at bumalik sa sasakyan, nakahinga na ng maluwag si Liam. Nagmamadali niyang dinial ang number ni Hines pero walang sumasagot. Bang! Hinampis niya ang manibela sa galit, siguradong may nangyari kay Hines. Damn it! Paano naging ganito ang mga bagay? Habang nagngangalit si Liam at hinampas ang manibela, may lumitaw na itim na figure sa tabi ng Porsche. Kumatok sa bintana ng kotse ni Liam ang figure na nakasuot ng itim na roba. Sino te? Magwala ka! Nagmura si Liam. Dahil dito, nang lumingon siya at sa figure sa bintana ng kotse, nakita niya ang mga mata ng mga figure na nagniningning na may kakaibang pulang kulay. Ang mukha ay parang mukha ng isang robot. Kabanata 2350. Bang! Ang figurang iyon ay nagunat ng mekanikal na braso, binasag ang bintana ng kotse ni Liam ng suntok, at hinawakan si Liam mula sa kotse. Arg! Napasigaw si Liam dahil sa takot. Bilang resulta, ang robot na nakasuot ng itim na roba ay ibinitin ni Liam ng kalahating kamao mula sa mukha nito at sinabi sa mekanikal na boses, maaari kitang tulungang harapin si Philip Clark. Pawis na pawis si Liam dahil sa takot at nagtanong, tao ka ba o marami? Lumipat ang mga mata ng robot, at ang mekanikal na braso na humawak kay Liam ay nagbunga ng napakaliit na mechanical bug. Sa isang kisap mata, tumagos ito sa balat sa pagitan ng mga kilay ni Liam at pumasok sa kanyang utak. Agad na nahimatay si Liam sa sasakyan. Nang muli siyang magising ay napabuntong hininga siya at napatingin sa nabasag na bintana sa kaliwa. Hinawakan niya ang leeg niya. Isang panaginip. Ungol ni Liam bago sumilay ang bakas ng galit sa mga mata niya. Puno pa rin siya ng sama ng loob kay Philip. Pagkatapos, isinumpa niya ang taong bumasag sa bintana ng kanyang sasakyan at nagmamaneho. Pagkaalis ni Liam, sa isang madilim na lugar sa hindi kalayuan, isang figurang nakaitim na roba na may dalawang kakaibang pulang mata sa mukha ay tumingin kay Philip, Win, at sa iba pang lumabas ng hotel. Pagkatapos ay dahan-dahan itong umalis. Pagbalik ni na Philip at Win sa villa, nakita nila ang mga sugat sa mukha ni na Charles at Martha. Tatay, nanay, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Win. Umiling sina Charles at Martha at sinabing, okay lang kami salamat sa kaibigan ni Philip. Sa sandaling ito, nakaupo rin si Fennel sa sofa sa sala. Agad namang tumalikod si Win at nagpasalamat kay Fennel. Ngumiti si Fennel at magalang na sinabi, ang pangalan ko ay Fennel Lay. Kaibigan ako ni Philip. Ikinagagalak kitang makilala.
Ngumiti din si Win at sinabing, Win Johnston. Tapos, nakita niyang may gagawin sina Philip at Fennel, kaya binuhat niya si Mila at umakyat. Tumingin si Philip kay Fennel. Tahimik silang umalis ng dalawa sa sala at pumunta sa courtyard ng villa. Pagkatapos gumawa ng dalawang hakbang, tumingin si Fennel kay Philip sa kanyang harapan at nagtanong, ano ang pakiramdam na magkaroon ng kontrol sa mga alituntunin at bagay sa kosmiko. Ibinaba ni Philip ang kanyang mga mata, tumingin sa kanyang mga palad, at sinabing, okay lang sa ngayon. Marami pa akong hindi maintindihan. Tumango si Fennel, tumangala sa mabituing kalangitan, at sinabing, iminumungkahi kung pumunta ka sa Nonagon para sa sistematikong pag-aaral upang ang iyong potensyal ay mapakinabangan. Tumango si Philip at sinabing, alam ko. Pupunta ako doon saglit. Gusto kong ayusin muna ang mga bagay dito. Pagkaalis ko, kailangan ko nang magpoprotekta kay Win at sa iba pa. Huminto si Fennel at nagtanong, paano mo planong lutisin ang usapan ngayong gabi? Tumingin sa gilid si Philip kay Fennel at nagtanong, nalaman mo ba kung aling sagradong bulwagan ito? Sumagot si Fennel, ang mga tao mula sa Hall of Evil, mga tauhan ni Vateco. Hall of Evil. Kumunat ang noo ni Philip na may malamig na lamig sa mga mata. Tumango si Fennel at bumantong hininga. Na may malungkot na panginginig din sa kanyang mga mata, sinabi niya, ang Hall of Evil, Hall of Death, at Hall of the Underworld ay kilala rin bilang tatlong madilim na bulwagan ng 12 Sacred Hall ng kanluran. Sila ang tatlong pinakawalangiya, at pinakamasungit sa kanilang lahat. Ang tatlong bulwagan ay puno ng kamatayan at krimen. Sa loob ng kanilang jurisdiction, ito ay karaniwang paraiso para sa kasalanan. Para sa Hall of Evil na gumawa ng hakbang laban sa iyo sa oras na ito, natatakot ako na may iba pang mga tao sa likod ng mga eksena. Marahil ito ay isang pagsubok mula sa tatlong madilim na bulwagan para sa bansang ito at sa iyong pamilya Clark. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.